Kabanata 1481. May asawa na ako. Naghintay si Nicole sa labas ng mahabang panahon, ngunit wala siyang impatient. Alam niya na kakailanganin ng oras para wakasan ni Yvette ang mga bagay kay Sean. Medyo bigla na lang ito para kay Sean. Marahil ay napapagod na si Yvette. Nang makita si Yvette na lumabas, ibinaba ni Nicole ang bintana ng kotse at kumaway sa kanya. Dumiretso si Yvette at pumasok. Sa sandaling ginawa niya, pinakawalan niya ang isang buntong hininga. Sa kabutihang palad, walang humabol sa kanya. Natatakot talaga si Yvette sa mga clingy na relasyon tulad ng malapit na siyang magsalita, biglang nakita ni Yvette na ang driver sa harap ay mukhang pamilyar. Agad na lumawak ang kanyang mga mata sa sorpresa. Ginoong Sloan, paano ka ginawang kanyang driver ni Nicole? Si Clayton, na nasa harapan, ay ngumiti. Ang kasiyahan ko. Pagkatapos, sinimulan niya ang kotse. Umupo si Nicole sa tabi ni Yvette at tumingin. Sa kabutihang palad, si Yvette ay hindi umiyak, at ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Tila si Yvette ay talagang wala na kay Sean. Nilinaw mo ba ang mga bagay kay Sean? Kinuha ni Yvette ang kanyang telepono mula sa kanyang bag. Ma'am, sinabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Nag-clear si Clayton ng kanyang lalamunan. Malinaw at malalim ang boses niya. Hindi pa kita binabati, Miss Quimby. Nais ko sa iyo ang isang maligayang pag-aasawa. Itinaas ni Yvette ang kanyang mga browser at sinulyapan si Nicole sa tabi niya. Sinabi mo sa kanya kaagad. First ni Nicole ang kanyang mga labi sa isang ngiti. Hindi siya mag-blabber sa sinuman. Shock si Yvette at tumingin kay Clayton sa harap. Huwag mo lang sabihin iyon. Ginoong Sloan, hindi ka pa kasal kay Nicole, kaya pareho kayong bigyan ako ng magkahiwalay na mga regalo. Tumawa si Clayton. Siyempre. Tumingin si Nicole sa kanyang walang pagsasalita. Miss Quimby, wala ka talagang spare kahit sino. Gayunpaman, ang pakikinig sa tono ni Yvette, naisip ni Nicole na si Yvette ay tunay na hindi laban sa kasal na ito. Mabuti iyon. Tumingin si Yvette sa kanyang telepono. Nagpadala si Lance ng ilang mga mensahe sa kanya, ngunit wala siyang oras upang tumugon. Kumain ka na ba? Dapat ba kitang sunduin? Nais mo bang ilagay ang iyong hiwalay na silid ng luggage in a separate room? Aling silid ang gusto mo bilang iyong dressing room? Hindi mo ba ako pinapansin? O hindi ka patapos? Ang mga sulok ng labi ni Yvette ay bumaluktot habang binabasa niya ang mga mensahe at sumagot kay Lance. Kalalabas ko lang. Pumili ng alinmang silid para sa dressing room. Mayroon akong isang date ng hapunan kasama ang aking mga kaibigan. Late na ang sagot ni Yvette, kaya lohikal, ang iba pang partido ay dapat na bahagyang nagagalit. Gayunpaman, si Lance ay hindi nagtapon ng isang tantrum at agad na nagpadala sa kanya ng pera. Nais kong anyayahan ka sa hapunan, ngunit kailangan kong pumunta sa isang huling minute na paglalakbay sa negosyo. Tretuhin ang iyong mga kaibigan sa aking ngalan. Si Yvette ay hindi sinasadya na nag-click dito at tinanggap ang pera ng may kapayapaan ng isip. Pagkatapos ng lahat, ikinasal sila, kaya maaari niyang gastusin ang kanyang pera. Pagdating nila sa club, madilim na. Ang mga ilaw sa mga treetops swayed. Pumunta si Clayton upang iparada ang kotse habang si Nicole at Yvette ay lumabas at pumasok sa loob. Si Julie at Ian ay nasa pribadong silid na. Si Ian ay kumakanta ng isang kanta na hysterically kasama ang kanyang mabagsik na tinig hanggang sa puntong walang maiintindihan kung ano ang sinasabi niya. Si Julie ay walang pasubali na ibinuhos ang kanyang sarili ng isang baso ng alak upang matiis ito. Nang itulak ng dalawang tao ang pintuan, hindi nag-atubiling eye-off ang musika ni Julie. Diyos, sa wakas narito na kayo. Sa palagay ko marahil ay papatayin ko ang isang tao kung di pa kayo dumating ng ilang segundo. Galit na galit si Ian sa kanya. Julie, bakit parang pinapalo mo ako? Sinabi ni Julie, maaari mong sabihin. Tumawa si Nicole at tumingin sa paligid. Tumigil sa pagtatalo, o magagalit si Miss Quimby. Sinulyapan ni Ian si Yvette. Hindi ba siya galit sa lahat ng oras? Pumasok si Yvette at naghintay na umupo ang lahat sa sofa habang nakaupo siya sa tapat ng mesa. Mayroon akong isang malaking anunsyo na gagawin. Umupo si Ian sa gitna na may walang magawa na hitsura sa kanyang mukha. Alam ko na ito. Aling batang hunk ang mayroon ka sa oras na ito? Nais mo bang tulungan kaming humingi ng impormasyon sa pakikipag-ugnay?
Kabanata 1482. Handa siya. Pinahihit ni Nicole ang kanyang mga mata at pinched si Ian, sinulyapan siya ng isang pekeng ngiti. Manahimik ka. Si Yvette ay hindi ganoong uri ng tao. Tiningnan siya ni Julie na may pagtatanong sa mga mata. First ni Nicole ang kanyang mga labi, tumingin kay Yvette, at itinaas ang kanyang baba. Go on. Nag-clear si Yvette ang kanyang lalamunan at kumuha ng isang dokumento mula sa kanyang bag at ibinigay ito. May asawa na ako. Sa isang sandali ng katahimikan. Maliban kay Nicole, ang iba pang dalawang tao ay nakaupo doon na dumbfounded tulad ng sinaktan sila ng kidlat, walang reaksyon. Sumimangot si Yvette, gumawa ng isang hakbang pasulong, at hinawakan ang dokumento sa harap ng kanilang mga mata. Hindi ito peke. Kasal na talaga ako. Si Julie ang unang yumapekto at tiningnan ito ng maigi. Hindi talaga ito pekeng. Gayunpaman, ang pangalan ng ikakasal ay hindi Sean Moore, ngunit si Lance Sheldon. Sumandal si Ian upang tumingin at natigilan din. Ang dalawa sa kanila ay nagpalitan ng sulyap. First ni Julie ang labi niya. Yvette, ikaw. Sa kabaligtaran, si Ian ay nagbuntong hininga. Oh, salamat sa kabutihan, hindi ito Sean. Nag-aalala ako na pinatay ng pag-ibig ang lahat ng iyong mga selula ng utak, at nakakuha ka ng lisensya sa kasal kasama si Sean. Tumawa si Yvette at kumaway ang kanyang kamay. Iyon lang ang nakaraan. Mangyaring tawagin akong Mrs. Sheldon ngayon. Tumingin si Julie kay Nicole na may isang komplikadong ekspresyon, nag-aalangan na magsalita. Ngumiti si Nicole. Huwag kang mag-alala, hindi siya pinilit. Si Miss Quimby ay perpektong handa. Nakipaghiwalay na siya sa huling isa. Dahan-daang bumantong hininga si Julie. Mabuti, ngunit ito ay masyadong biglaang. Paano ka naging unang tao sa amin na magpakasal? Ngumisi si Yvette at naupo, nagbukas ng isang bote ng imported na alak. Halika, ipinagdiriwang natin na nahanap ko ang aking sarili na isang kapareha. Hindi ka pinapayagan na umalis hanggang sa di ka lasing. Ang ilang mga tao ay ngumiti, bitawan ang paksa, at agad na nagsimulang uminom, kumanta, at sumayaw. Maliban sa 4 na taong ito, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob. Hindi tumayo si Clayton. Matapos niyang may padala ang 2 kababaihan, bumalik siya sa trabaho. Dumating lamang siya upang makita ang isang sulyap kay Nicole. Masaya ang grupo hanggang hating gabi. Lumabas si Yvette para sa ilang hangin at bumaba sa koridor upang makahanap ng isang banyo sa labas upang hugasan ang kanyang mukha. Medyo nahihilo siya mula nang uminom siya ng kaunti. Ito ay lumiliko na ang nakaraan at maaaring ibigay pagkatapos ng lahat. Give up na kay Sean, at ang lahat ng mga tao sa paligid niya ay pumalakpak sa kanilang mga kamay at pinalakas siya. Bakit siya naging mapilit? Matapos hugasan ang kanyang mukha, isang babae ang lumakad sa tabi niya. Umiling-iling si Yvette nang ang isang anino ay na-overlay sa harap ng kanyang paningin. Malabo ang kanyang paningin. Ang babae ay patuloy na nakatitig kay Yvette sa pamamagitan ng salamin. Kahit nalasing si Yvette, napagtanto niya na ang tao ay nakatingin sa kanya. Hindi komportable na tinitigan sa ganitong paraan. Sumimangot si Yvette, at ang kanyang mataas at makapangyarihang pag-uugali ay agad na sumabog. Ano ang tinitingnan mo sa akin? Ang babae ay hindi uminom. Tumingin siya kay Yvette na may pinigilan na puot at paninibugho sa kanyang mga mata. Ang kanyang tinig ay sobrang lamig na may malakas na pagpigil. Hindi mo ako naaalala. Nais ni Yvette na tumingin ng mabuti sa babae sa harap niya, ngunit ang alkohol ay nagpunta sa kanyang ulo at wala siyang makita. Sumimangot siya. Kilala ba kita? Bakit hindi kita maaalala? Ngumiti ang babae. Miss Quimby, ninakaw mo ang aking tao na malayo sa akin, gayunpaman hindi mo ako naaalala. Si Yvette ay nag-sneer. Kailan ko ninakaw ang lalaki ng ibang tao? Tinitigan siya ng babae at tumawa. Wala ka paring hiya at guiltness kahit na bilang isang ikatlong partido. Miss Quimby, ang iyong karakter ay talagang kahanga-hanga. Pagkatapos, hinugasan niya ang kanyang mga kamay, naglalakad sa paligid ni Yvette, at malapit nang umalis. Sa sandaling iyon, ang isang tao ay biglang lumitaw sa isip ni Yvette. Subconsciously tumawag siya sa babae. Ex-wife ka ba ni Sean? Kabanata 1483. Bewitched. Huminto ang babae at tumingin sa likod ni Yvette. Inaamin mo ito. Hinawakan ni Yvette ang lababo upang hindi siya matamba.
Aminin kung ano. Hindi ko alam ang tungkol sa iyo bago ang iyong diborsyo. Nakipaghiwalay ako sa kanya matapos kong malaman. Matapos ang iyong diborsyo, tinanggap ko lang siya muli dahil hinabol niya ako ng labis. Bakit mo ako tinawag na isang third party? Ikaw at ang iyong kapatid na babae ang pamuna sa akin. Sa palagay mo ba talaga ako ay guilty at nagagalit? Ako ang biktima dito. Bakit ako magmamakaawa sa iyo? Ang mukha ng babae ay nagbago, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nakikita ni Yvette. Naririnig lamang ni Yvette ang boses ng babae na sobrang lamig sa sama ng loob at puot. Kung hindi ito para sa iyo, ang aking kasal ay hindi magiging ganito. Miss Quimby, kahit na hindi mo ito ginawa sa layunin, hindi nangangahulugang hindi ka nagkamali. Alam mo ba? Nagsimula na siyang gumuhit ng isang linya sa aking pamilya kalahati ng taon na ang nakakaraan. Kahit na nangangahulugang babalik ito sa panimulang punto ng kanyang buhay at nakakasakit sa lahat ng kanyang kasalukuyang mga kliyente at kontak, makakakuha pa rin siya ng isang linya sa aking pamilya. Lumapit ang babae kay Yvette. Masamang tumingin. Miss Quimby, anong uri ng spell ang itinapon mo sa kanya? Si Yvette ay nakipag-ugnay sa sarili sa lababo upang hindi matamba ang sarili. Alam niya kung sino ang babae sa harap niya, ngunit hindi niya talaga maririnig ang sinasabi ng babae. Ang kanyang isip ay naghuhumindig na parang lumulubog ang mga langaw sa paligid niya. Yvette shook her head drowsily, but the person in front of her still had two heads. Naramdaman lamang niya na napakamaingay. Hindi na ito matiis ni Yvette at tumayo ng diretso sa inis, nais na umalis. Sapat na, itigil ang pakikipag-usap. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Nasiyahan ka ba? Maaari mo siyang i-drug sa paligid at i-change siya ng moral habang kumikilos katulad ng ikaw ay nasa ilang uri ng kahabag-habag na kalagayan. Not even showbiz is as dramatic as you. I was really unlucky to meet your family. Si Yvette ay hindi man lang tumingin sa babaeng nakatayo doon ng stiffly. Dumaan siya sa babae at naglakad palabas. Galit siya at hindi sa mabuting kalagayan. Nakaramdam na siya ng choke matapos matugunan si Sean, ngunit ang pagkikita ng kanyang dating asawa ay isang bangungot lamang. Ang babae ay nagchat ng hindi maiintindihan na mga salita sa kanyang mga tainga, ngunit hindi niya maintindihan ang isang salita na sinasabi niya. Gayunpaman, alam ni Yayet na kahit anong sinabi niya, imposible para sa kanya na bumalik kay Sean. Hindi malilimutan ni Yvette ang mga bagay na ginawa niya, ang walang malasakit na pag-uugali, at ang bibig na maaaring mag-insulto sa kanya ng madali. May magandang panig kay Yvette. Kung siya ay naghiwalay, gagawin niya ito ng malinis ng walang pagkaantala. Si Sean ay hindi pa nais na sumuko ng anuman para sa kanya. Kung ang dalawa sa kanila ay kailangang maghiwalay ng mga buhok sa pamumuhunan ng kanilang mga pagsisikap, ano ang punto? Si Yvette ay nag-staggered pasulong, pakiramdam na ito ang landas na kinuha niya nang lumabas siya. Gayunpaman, nang lumingon siya sa sulok, bigla siyang bumangga sa isang matigas na dibdib. Hinaplos niya ang noo niya at nakapout sa isang mapait na mukha. Lahat ng nangyayari ngayon. Ang iba pang partido ay kumalas tulad ng hindi niya inaasahan ang reaksyon ni Yvette. Si Yvette ay nagpupumilit na palawakin ang kanyang mga mata at nakita ang isang nakangiting dalawang ulo na si Lance sa harap niya. Hinaplos niya ang kanyang mga mata at naisip na nagkakamali siya. Tentatively, tinanong niya siya, Lance. Hindi sumagot si Lance ngunit tumawa sa halip. Parang uminom ka ng marami, ha? First ni Yvette ang labi niya. Hindi ka ba lumabas sa isang paglalakbay sa negosyo? Sinabi ni Lance, naghihintay ako para sa isang tugon ng isang tao at dumating sa huli sa paliparan, so I could only come back and wait for tomorrow's flight. Ang kasalukuyang circuit ng utak ni Yvette ay hindi naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Lance. Gayunpaman, alam niya lang na ang taong nasa harap niya ay si Lance Sheldon. Oh, siya wobbled at sinubukan na lumibot. Gayunpaman, nang makalapit siya sa kanya, hindi sinasadyang dumulas siya at nahulog sa sahig. Walang magawa si Lance sa kanyang braso at pinuno siya sa kanyang yakap. Siya ay mainit-init at malambot sa kanyang mga bisig, na pinasigla ang kanyang mga kilos. Hindi niya kayang pakawalan siya. Kabanata 1484. Gusto mo ba ng lasa? Si Yvette ay tumayo ng matatag bago maabot upang itulak si Lance ng walang kaunting pahiwatig ng pag-aatubili.
Ito ay tulad ng siya ay nakaharap sa estranghero. Salamat. Natapos ang pagsasalita ni Yvette at patuloy na lumakad pabalik, ngunit nakita niya na siya ay napunta sa maling direksyon. Ilang sandali, hindi niya malaman kung naglalakad siya sa tamang lugar o hindi. Nakita ni Lance ang kanyang reaksyon at ngumiti ng medyo walang magawa. Nasaan ang silid? First ni Yvette ang labi niya. Tumawag kay Nicole at sabihin sa kanya na lumabas at kunin ako. Lumabas siya ng madali at iniwan ang kanyang telepono sa silid. Napangiti si Lance ng mahina. Ang kanyang mature na kalaliman ay kumupas ng bahagya at pinalitan ng init. Mayroon lamang akong numero ng opisina. Maaaring hindi niya kinakailangang sagutin sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang kanilang kooperasyon ay isang sitwasyon ng panalo, wala silang masyadong malalim na pagkakaibigan sa pribado. Si Lance ay may numero ni Logan, ngunit malinaw na si Nicole ay marahil ay hindi magdadala sa kanyang katulong na dumalo sa ganitong uri ng pribadong partido. Tumayo roon si Yvette nang hindi gumagalaw. Pumunta ang alkohol sa kanyang ulo, at itinapon niya ang tantrum. Kung gayon ano ang ginagawa mo dito? Si Lance ay mukhang mas walang magawa. Umiling-iling siya, nagpunta upang hawakan ang kanyang payat na palso, at hinayla siya sa kabaligtaran ng direksyon na may ilang puwersa. Dahil hindi mo alam kung nasaan ito, pagkatapos ay lumabas tayo at matino muna. Tinawag niya si Logan at hiniling sa kanya na ipaalam kay Nicole na lumabas para kay Yvette. Pagkatapos, dinala niya si Yvette sa window ng sahig sa kisame sa dulo ng koridor. Sa labas, ang simoy ng hangin ay sumabog sa mga sanga, ginagawa itong malambing sa loob at labas. Si Yvette ay nagpupumilit na hindi mapakinabangan at sumuko. Sa anumang kaso, nakilala niya na ang taong nasa harap niya ay si Lance, so she was not that guarded. Nakuha na nila ang kanilang lisensya sa pag-aasawa ay dapat na siya ay nag-aalala na ibebenta niya ito. Sa harap ng window ng sahig sa kisame, mayroong isang maliit na window sa tuktok mula sa kung saan ang malamig na simoy sa labas ay sumaboy. Hinaplos ni Yvette ang kanyang mga mata at tumingin sa gilid. Tumayo roon si Lance, tinitingnan ang window ng sahig sa kisame. Ang kanyang figure ay patayo tulad ng isang eskultura, at mayroong isang pahiwatig ng lamig sa gabi. Biglang naramdaman ng kanyang puso ang kilati. Ito ay isang pakiramdam na hindi niya mailalarawan. Ito ay tulad ng isang malaking kayamanan ay nakarating sa kanyang mga bisig, at labis siyang nasisiyahan sa mga sandaling ito. Bigla, naramdaman ni Yvette sa paligid ng kanyang likod na bulsa at kumuha ng isang payat na pack ng sigarilyo. Isang sigarilyo lamang ang maaaring huminahon sa kanyang isip. Gayunpaman, kahit na matapos niyang hanapin ang buong katawan niya, hindi siya makahanap ng mas magaan. Lance's bony hands reached out. A matte black square lighter arrived in front of her eyes. It was square, just like Lance, and just as proper. Tinitigan ito ni Yvette ng ilang segundo nang hindi gumagalaw. Biglang tumawa si Lance. Pagkatapos, malumanay niyang tinitigan ito, at isang siga ang lumabas. Ang mukha ni Yvette ay nag-flush ng pula. Naisip ba niya na naghihintay siya sa kanya na bigyan siya ng ilaw? Gayunpaman, kung ipinaliwanag niya ang kanyang sarili para sa bagay na ito, parang labis siyang nagmamalasakit. Sinubukan ni Yvette na pakalmayan ang kanyang kalooban at eyebrush ito. Sinunog ng apoy ang ulo ng sigarilyo, at ang amoy ng nikotina ay agad na napuno ang kanyang paghinga at lalamunan. Kumuha ng isang drug, pinakawalan ni Yvette ang isang buntong hininga. Ito ay lamang sa mga oras na tulad nito na naramdaman niya na siya ang dakilang Miss Quimby na may kontrol sa buong sitwasyon. Sinong tao ang maglakas loob na subukan at lupigin siya? Itinaas ni Yvette ang kanyang mga mata at nakita ang tao sa harap niya na inalis ang mas magaan. Tumingin ulit siya sa labas ng isang pahiwatig ng pagod sa kanyang mukha. Parang hindi siya nagulat o tinanggihan na siya ay naninigarilyo. Ang scarlet na tip ng sigarilyo ay lumabo sa usok na kumalas sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang lasa ng sigarilyo na ito ay espesyal na naayon. Ito ay hindi kasing liwanag ng mga ordinaryong sigarilyo ng taga-disenyo, ngunit ang lasa ay hindi rin malakas. Pinahihit ni Yvette ang kanyang mga sideways ng ulo at tinitigan si Lance. Gusto mo ba ng lasa? Inilipat niya ang sigarilyo sa paligid ng kanyang mga daliri na para bang nakakaakit siya ng isang mabuting mag-aaral na gumawa ng masasamang bagay. Kabanata 1485. Medyo mapait.
Ang impresyon na naiwan ni Lance kay Yvette ay siya ay likas na katangian, matatag, masalimuot, at makinis sa mga paraan ng mundo. Siya ay may isang kaluluwa na walang malasakit sa lahat. Iyon ang naisip niya. Gayunpaman, totoo ba ito? Tumingin si Yvette ng patagilid at biglang naging labis na pag-usisa tungkol sa lalaki sa harap niya. Kinuha ng kanyang kasintahan ang pera at umalis, ngunit hindi siya nagmamalasakit, na parang hindi iyon ang kanyang kasintahan. Hindi nagalit si Lance, nabigo, o nabaliw. Wala rin siyang pakialam. Bakit? Sa kasong iyon, ano ang pakialam niya? Nais ni Yvette na magtanong, ngunit naramdaman niya ang kanilang kasalukuyang relasyon, imposible. Hindi sila isang pares na may malalim na damdamin para sa bawat isa. Sila ay mag-asawa lamang sa isang alyansa sa kasal na kailangang linangin ang kanilang damdamin. Nang marinig ni Lance ang kanyang mga salita, dahan-daang lumingon siya. Madilim ang kanyang mga mata bilang tinta, kumikislap sa isang bagay na hindi kilala. Si Yvette ay napakakasanayan na nag-flick ng abo ng sigarilyo. Ang sigarilyo ay may pino at cool na lasa at hindi nagbigay ng isang greasy at bastos na pakiramdam. Namula niya ang kanyang malabo na mga mata at hindi sinasadya na kumuha ng isang drug. Tumitingin ulit kay Lance, malapit na si Yvette na ipasa sa kanya ang sigarilyo sa kanyang kamay nang biglang dumilim ang kanyang paningin. Ang kanyang malawak na figure ay hamarang sa lahat ng ilaw sa harap niya. Bago siya magreaksyon, yumuko si Lance at sumandal. Ang kanyang mga cool na labi ay tinakpan siya, at sa isang banayad na kisap mata ng kanyang dila, hindi sinasadyang binuksan ni Yvette ang kanyang bibig, na parang nagsumite siya ng ilang uri ng spell sa kanya. Natikman ni Lance ang usok na naiwan sa kanyang bibig na may banayad na paggalaw ngunit may isang pagpilit na hindi maaaring tanggihan. Ang sigarilyo ay huminto sa kanyang mga labi hanggang sa hindi na niya ito matikman, pagkatapos ay sa wakas ay pinakawalan niya ng walang pag-aatubili na parang para lamang sa isang lasa. Sumimangot si Yvette habang nakatayo siya doon at naramdaman na nahihilo ang kanyang ulo. Walang tunog sa paligid. Ang dalawang tao ay nalubog sa kadiliman at hindi napahiya. Ang katahimikan ay nakaunat. Walang nais na masira ito. Pagkatapos, nag-choke si Lance at nagsalita sa isang mababang tinig. Medyo mapait. Pinakawalan ni Yvette ang isang malabong, "Ma'am." Sinabi ni Lance, "Ito ay isang sigarilyo sa fashion. I remember ang isa na dati kong naninigarilyo ay hindi ito mapait o malakas ito." Ang kanyang puna ay seryoso na parang pinag-uusapan niya ang ilang mga propesyonal na isyu sa akademiko sa kanya. Kung hindi para sa malalim na halik, maaaring talagang napag-usapan sa kanya ni Yvette ang porsyento ng mga sangkap na nilalaman sa sigarilyo na ito. Nais ni Yvette na tumingin sa kanya, ngunit ang ilaw sa loob ng koridor ay ganap na naharang, at makikita lamang niya ang kanyang pangkalahatang balangkas sa harap niya. Ang sigarilyo ay sinunog sa kanyang mga daliri, at siya lamang ang gumanti nang maramdaman niya ang init na papalapit sa kanyang mga daliri. Sumulyap ang kanyang mga mata. Ito ay matamis din, hindi ba? Tumahimik si Lance. Parang walang tamis nang maalala niya ang lasa kanina. Kumurap si Yvette. Mukhang kalmado siyang walang emosyon na nagpapakita sa ibabaw, ngunit ang kanyang puso ay bumubulusok tulad ng kumukulong tubig. Nais niyang makahanap ng isang outlet para sa kanyang pagkahilo, ang kanyang tibok ng puso, ang kanyang hindi mapigilan na emosyon. Nakalimutan mo ba? Nakalimutan ba niya kung mayroong anumang tamis? Tumanggo si Lance. Talagang hindi niya natikman ang tamis sa sigarilyo. Napansin ba niya ito? Anong awa? Gayunpaman, ang susunod na segundo, isang malambot na braso ay biglang kumapit sa kanyang leeg. Ang kanyang likuran ay pinindot laban sa sahig-to-ceiling window. Sa labas ng bintana ay ang malamig na hangin at mabigat na trapiko. Ang mga makukulay na ilaw ay flickered at malabo. Parang ang buong mundo ay walang kinalaman sa kanya. Ang kanyang mga braso ay nakabalot sa kanyang baywang. Ito ay bilang malambot at kamangha-manghang tulad ng naisip niya. Isang banayad na ugnay lamang ang gumawa ng bawat nerbiyos sa kanyang katawan ay nakakaramdam ng tense. Ano ang isang femme fatale? Kabanata 1486. Short of 1. Ang inisyatibo ni Yvette ay nawalan ng kontrol si Lance sa kanyang pagpigil at lamig ng mas maaga. Ang kanyang mga braso ay kumapit sa kanyang mga balikat, malambot at walang kabuluhan ngunit may isang nakamamatay na pangakit. Ang inisyatibo ay ganap na malayo sa kanya. Gayunpaman,
Sa susunod na segundo, naintindihan niya kaagad kung ano ang natikman ng tamis. Sa katunayan, ito ay matamis. Ito ay mas matamis kaysa sa anumang sigarilyo na natikman niya dati. Ang tamis ay tumagos sa kanyang mga buto. Nakalimutan niya ang lasa ng sigarilyo ng mas maaga at naalala lamang ang tamas sa harap niya. Ito ay isang lasa na nagpigil sa kanya. Nang siya ay kumapit sa kanyang baywang upang makakuha ng pangangibabaw, hinawakan niya siya sa labi. Kailangan niyang tumigil. Sumandal siya sa kanyang balikat at panted. Nasusunog ang hininga niya. Hindi rin siya nagtulak pa. Tulad niya, sinubukan niyang pigilan ang kanyang sarili upang hindi niya matakot. Lance. Ang kanyang voice ay malalim na tulad ng gabi, gayunpaman ay nagdala ito ng isang nasusunog na temperatura. Ang boses ni Yvette ay languid. Sweet ba ito? Ang mga sulok ng labi ni Lance ay bumaluktot ng hindi sinasadya. Lumubog ang kanyang mga mata. Sweet ito. Napaka-sweet. Si Yvette ay sumabog din ng isang ngiti, at ang dalawa sa kanila ay yamakap sa bawat isa ng mahigpit. Ang susunod na segundo, ang ilaw sa koridor ay biglang lumiwanag, at ang tunog ng mga sapatos na may mataas na takong ay unti-unting lumapit. Ang tao ay huminto ng ilang mga paa ang layo sa kanila. Ang bahagyang lasing na boses ni Nicole was a maliit na galit. Yvette. Ginoong Sheldon. Kayo ba'y andyan? Itinaas ni Yvette ang kanyang kamay upang suportahan ang sarili sa kanyang dibdib, sinusubukan na tumayo ng diretsyo. Gayunpaman, ang alkohol ay sumugod sa kanyang ulo. Hindi niya makontrol ang sarili. Naririnig ang pamilyar na tinig, lumingon si Yvette ngunit nadama na hindi siya makatayo. Sa kabutihang palad, isang pares ng malalaking kamay ang humawak sa kanyang baywang at suportado ang kanyang katawan. Sagot ni Yvette. Si Lance ay hindi nagpapanggap na patay din. Ako ito, Miss Stanton. Sa sandaling nakilala ni Nicole ang kanyang mga mata, nakita niya kung gaano kadilim ang kanyang mga mata. Ang dalawa sa kanila ay napakalapit ng walang isang pahiwatig ng kakatwa. Ang pagtuklas na ito ay medyo sorpresa. Pinilit ni Nicole ang isang smile, halos oras na upang umalis. Ihahatid mo ba siya? O dapat ba akong makahanap ng isang tao na magpadala sa kanya? Sinuportahan ni Lance ang balikat ni Yvette gamit ang isang kamay at nagsalita sa isang matatag na tono. Ihahatid ko siya. Salamat, Miss Stanton. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser, tumango, lumingon, at umalis, kumakaway sa proseso. Wishing you both a happy new marriage. Ngumiti si Lance. Tumingin siya kay Yvette, na nagsimulang ipikit ang kanyang mga mata at makatulog, at biglang naramdaman na ang gabing ito ay kahanga-hanga. Nang bumalik si Nicole sa silid, hindi na mahawakan ni Julie ang hysterical na pag-awit ni Ian. Tumawag si Clayton ng hindi mabilang na beses bago magkaroon ng oras si Nicole upang tawagan siya pabalik. Tapos na sa paglalaro. Ang kanyang tinig ay nagdala ng isang pahiwatig ng walang magawa at pagkapagod. First ni Nicole ang labi. Matutulog ka na ba? Si Clayton ay tahimik para sa isang segundo. Nasa ibaba ako sa club. Agad na humihikbi si Nicole. Ako ay bumaba ngayon. Pagkatapos, dinala siya ni Nicole, Julie, at mga gamit ni Ian at kinaladkad sila. Orihinal na hindi nais ni Nicole na alagaan si Ian, ngunit natatakot siya na ang pangalawang batang master na si Carter ay magkakaproblema kung walang naghahanap sa kanya, na magiging sanhi ng problema para sa kanyang pamilya, kaya maaari lamang niyang ilayo siya. Tumagal ng kabuuang 10 minuto ng pagdrag at paghila. Nang makita ni Clayton ang tatlo sa kanila na bumaba ng magkasama, nagulat siya sandali at lumabas ng sasakyan upang matulungan siya. Matapos sa wakas makuha ang lahat ng mga ito sa kotse, nakaupo si Nicole sa gilid ng pasahero at nagpabuntong hininga. Ipadala muna natin sila. Sumulyap si Clayton sa likuran. Hindi ba tayo kulang ng isang tao? Si Yvette ay kinuhain Ginoong Sheldon. Tumango si Clayton at sinimulan ang kotse. Sa ilalim ng mga ilaw sa gabi, may kaunting pagkapagod sa mga mata ni Clayton, ngunit sinubukan pa rin niyang hawakan. Kabanata 1487. Gumawa ng pagmamadali. Biglang naramdaman ni Nicole na lumambot ang kanyang puso. Kung pagod ka, hilingin lamang sa driver na kunin ako. Mula nang bumalik ka, ang mga driver sa aming mga pamilya ay nagsimulang kumuha ng mga araw ng bakasyon. Sa mga salitang iyon, ngumiti si Clayton at tumingin sa kanya.
Hindi ako pagod. Kung hindi ito para sa pagpili sa iyo, magiging abala pa rin ako sa pagtatrabaho ngayon. Sa halip na magtrabaho, mas gugustuhin kong kunin ka. Ngumiti si Nicole at walang sinabi. Sa likuran nila, sumandal si Ian sa bintana ng kotse. Orihinal na ipinikit niya ang kanyang mga mata upang magpahinga, ngunit pagkatapos marinig ang mga salitang iyon, naramdaman niya na maasim na hindi siya makatulog. Sa home, naghugas si Nicole at hindi nagmamadali sa kama. Sa halip, nagpunta siya sa study room. Ang stock market ay nagbabago ng kakaiba sa mga araw na ito. Napanood niya sa katahimikan, at mabilis na tinapik ng kanyang mga daliri sa keyboard. Paminsan-minsan, tiningnan niya ang material na ipinadala ni Logan sa kanyang mailbox ng maaga. Hindi napansin ni Nicole na si Clayton ay nakatayo sa pintuan ng pag-aaral, pinapanood siya pagkatapos na maghugas siya, nang mag-inat siya, sa wakas ay may ngiti siya. Ang kanyang mga kamay ay inilagay sa kanyang mga balikat. Hindi ka ba matutulog? Biglang nagyelo si Nicole at tumingin sa oras. Ito ay 1:00 ng umaga. Hindi natulog si Clayton dahil hinihintay niya ito. She stood up guiltily. I lost track of time. You should have called me a liar. Ngumiti si Clayton. Ang kanyang tinig ay mababa at malabo. Ito ay tila walang hanggan na pinalakas sa kadiliman. Okay lang. Maghihintay ako hanggat kinakailangan. Binalot niya ang kanyang mga braso sa baywang at ibinaba ang kanyang ulo upang halikan ang kanyang mga labi, naghihintay ng pagmamahal. Kapag nais niyang lumipat sa susunod na hakbang, biglang hinailan ni Nicole ang kanyang kamay. Ang kanyang magagandang mata ay nagniningning ng kasiyahan. Ginoong Sloan, huli na ngayon. Mayroon kaming isang maagang gagawin bukas. Ang mga eyelashes ni Clayton ay nanginginig, at ang kanyang lalamunan ay bob. Ang taong gusto niya ng maraming araw ay nasa harap niya. Paano niya mapipigilan? Gumamit siya ng kaunting puwersa at kinuha siya. Ang kanyang tinig ay raspy na may pagpigil. Ang lahat ng higit pang dahilan upang magmadali at makatipid ng oras. Hindi nagsalita si Nicole. Si Clayton ay maaaring magkaroon ng ilang hindi pagkakaunawaan tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagmamadali. When dawn broke and Nicole's voice was hoarse, Clayton finally let her go. She fell into a deep sleep as soon as her head touched the pillow. Parang naririnig ito ni Nicole, ngunit naramdaman din nito ang isang panaginip. Malumanay na tinapik ng kamay ni Clayton ang magulo na buhok sa paligid ng kanyang tainga. Ang kanyang tinig ay kasing lalim at mainit-init na parang pinaghalo sa gabi. Nicole, kailan mo mapatunayan ang aking katayuan? Sa ganoong paraan, hindi na niya kailangang magdusa mula sa pag-aalala at takot. Gayunpaman, natutulog na si Nicole at tila hindi naririnig ang kanyang mga salita. Maaga sa susunod na araw. Hindi nakakagulat na huli na si Nicole. Nagising siya nang maamoy niya ang aroma na kumakalat mula sa kusina. Naglalakad sa kanyang satin pajama, Yvette watched in confusion as Clayton worked in the kitchen, bathed in light. Ilang araw na lamang ito mula nang magsimula ang ganitong uri ng buhay, ngunit para bang ipinagkaloob na niya ito. Karaniwang lumipat si Clayton sa ibaba upang manirahan sa kanya. Bagaman ang kanyang mga bagay ay nasa itaas pa rin, dinala niya sila ng oras-oras habang ganap na hindi nababagabag. Ang nakapalibot na lugar ay napuno ng mga bakas sa kanya. Nakaramdam si Clayton ng tingin at umikot. Kinuha niya ang malalaking hakbang at ibinaba ang kanyang ulo upang pisilin ang isang malambot na halik sa kanyang noo. Morning, babe. Itinulak siya ni Nicole, hindi pa rin matino sa madaling araw. Marami siyang nainom kagabi, kaya't may kaunting hangover siya. Bakit ka masyadong maaga? Ngumiti si Clayton. Nag-aalala ako na mahihirapan kang pumunta sa opisina sa isang walang laman na tiyan, kaya't ginawan kita ng ilang hangover tea. Uminom ito ng mabilis. Siya ay orihinal na nagkaroon ng isang kagyat na pagpupulong, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, mas mahalaga na gumawa ng hangover tea para kay Nicole. Nagseselos talaga si Nicole. Malinaw na natulog si Clayton, ngunit ang kanyang paggising ay hindi kapanipaniwala na mabilis. Tulad ng para sa kanya, naramdaman na parang siya ay pinahihirapan sa kalahati hanggang sa kamatayan. Kabanata 1488. Bilang isang dating asawa, si Nicole ay hinayla sa mesa, at si Clayton ay nagsilbi sa kanya ng ilang sopas. Siya ay orihinal na walang gana, ngunit bigla siyang nakaramdam ng gutom.
Pagkatapos ng agahan, si Nicole ay huminahon din at nagpunta upang magbihis. Nilinis na si Clayton at tiningnan siya ng isang mainit na tingin. Tayo na. Ngumiti si Nicole, at magkasama ang dalawa. Sa ibaba ng Stanton Corporation, bago lumabas ng kotse, nakita ni Nicole ang isang hindi inaasahang tao na nakatayo doon, naghihintay. Para kanino? Naturally, ito ay para kay Nicole. Pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata, at ang ngiti sa kanyang mukha ay kumupas. Nakita rin ni Clayton ang babae. Hindi mo nais na makita siya. Sasabihin ko ba kay Logan na bumaba upang kunin ka? Hindi nagmamalasakit si Nicole at ngumiti. Hindi na kailangan. Pupunta ako at papasok. Binuksan niya ang pintuan at lumabas. Bago makarating si Nicole sa pasukan, hindi siya nagulat na tumigil. Tumingin si Angie kay Nicole na may malalim na titig, pagkatapos ay ngumiti kay Clayton. Miss Stanton, interesado ka bang magkaroon ng isang maikling chat? Sinabi ni Nicole, paumanhin, hindi ako interesado. Wala siyang sasabihin kay Angie. Bakit siya dapat maging interesado sa isang estranghero na wala siyang kinalaman? Miss Stanton, malapit na akong magpakasal kay Ginoong Ferguson. Bilang isang dating asawa, wala ka bang nais sabihin? Hindi ibinaba ni Angie ang kanyang tinig, na iginuhit ang pansin ng mga tao sa paligid niya. Kahit na alam nila na ang pagkakakilanlan ni Nicole ay hindi isang tao na maaari nilang ay chismis, ang pag-usisa ay talagang pumatay sa pusa. Maraming tao ang sumulpot sa kanilang mga tainga upang makinig at manood. Huminto si Nicole sa kanyang mga track at binigyan si Angie ng isang walang malasakit na side glance. Ang damit ni Angie ngayon ay naiiba sa nakaraan. Hindi niya ginagaya ang makeup ni Nicole, kaya't siya ay tumingin ng ganap na hindi katulad ni Nicole ngayon. Si Angie ay orihinal na may tono ng balat na may kulay ng trigo. Ang kanyang build ay ang mas mataas na uri, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtago ng isang matalim na hangarin sa pagpatay. Bagaman malamig ang saloobin at pag-uugali ni Nicole, walang panganib sa kanyang tingin. Sa mas malapit na hitsura, mayroong isang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan nila. Umikot si Angie at tiningnan siya, nagtataka kung ano magiging reaksyon si Nicole. Hindi nagpanggap si Nicole na hindi makarinag. Binabati kita, ngunit maaari mo bang ihinto ang pagbanggit na ako ang kanyang asawa? Kahit na hindi ka napahiya, nakakaramdam ako ng awkward. Si Angie ay mahina na nagyelo at agad na nalulumbay. Miss Stanton, hindi ko alam na wala ka ng pakialam kay Eric, kaya hindi ako dumating na naghahanap ng problema sa iyo. Gayunpaman, ang iyong pag-iral ay ang dahilan kung bakit hindi handang pakasalan ako ni Eric. Ang titig ni Nicole ay walang malasakit. Kaya, ito ay my fault. Ang Angie chuckled mahina, tila hindi inaasahan na nagulat sa reaksyon ni Nicole. Gaano kagiliw-giliw? Siyempre, Nicole sneered. Ang iyong hitsura ay seryosong nakakaapekto sa aking kalooban. Nais kong manatili ka sa malayo sa akin hanggat maaari. Hindi nagalit si Angie at tiningnan ang car sa likuran niya na hindi pa umalis. Si Ginoong Sloan ay nakatuon sa iyo. Bakit hindi mo pa siya pinakasalan? Ano ang kinalaman sa iyo? Si Nicole ay tunay na nag-alsa. Sinabi ni Angie, hindi ka nag-aasawa dahil nakikita mo kung ano ang nasa palayok habang kumakain ka mula sa iyong mangkok, di ba? Sumimangot si Nicole, agad na nauunawaan ang kahulugan ng mga sinabi ni Angie. Kinain ko ang nasa palayok, at wala akong pakialam dito. Sabihin ko sa iyo ang isang huling oras. Huwag kang lumitaw sa harap ko muli. Kung hindi, sisirain ko ang iyong mga pagkakataon kay Eric. Subukan mo ako. Si Angie ay nanigas ng mahina at sa wakas ay may reaksyon. Sa tahimik na paligid, nagyelo ang ngiti niya. Ang mga salita ni Nicole ay hindi isang biro. Ayaw niyang makialam dahil naramdaman niya na wala itong kinalaman sa kanya. Gayunpaman, kung paulit-ulit na dumating si Angie upang pukawin siya, hindi naisip ni Nicole na alisin ang nais ni Angie. Pagkatapos ng lahat, sa opinyon ng lahat, nagustuhan pa rin ni Eric si Nicole. Pinahihit ni Nicole ang kanyang mga mata at wala nang sinabi. Naglakad lang siya at dumaan kay Angie at umalis. Kabanata 1489. Sino ang kausap mo? Sa sandaling pumasok si Nicole sa gusali, inutusan ni Nicole ang bodyguard sa pintuan. Pagmasdan. Huwag hayaan ang babaeng iyon. Ibinaba ni Angie ang kanyang ulo at ngumiti.
Talagang nagustuhan niya ang karakter ni Nicole. Kung hindi ito para kay Eric, marahil ay maaaring maging magkaibigan sila. Inilayo ang kanyang ngiti, lumakad si Angie at kumatok sa bintana ng kotse. Ibinaba ni Clayton ang bintana nang walang kaunting pagpapahayag sa kanyang mukha. Sinabi ko sa iyo na iwanan mo siya, hindi ba? First ni Angie ang kanyang mga labi at nanigas. Ginawa ko ang sinabi mo. Aaminin lamang ng kanyang kumpanya na nasa isang relasyon kami at hindi nababanggitin ang tungkol sa pag-aasawa. Malamig ang ekspresyon ni Clayton. Iyon ang iyong sariling negosyo. Huwag isangkat ang iba. Isang bakas ng pagkabalisa, sa wakas ay tumawid ang mga mata ni Angie. Siya ay hindi gumagalaw sa pamamagitan ng lakas o panghihikayat. Ano ang magagawa ko? Kung papatayin ko talaga si Charles, mawawala ako sa bargaining chip sa aking kamay, at magagalit siya. Nag-choke si Clayton at binigyan siya ng malalim na hitsura na parang nakatingin siya sa isang tulala. Iyon ay depende sa iyong sariling kakayahan. Si Charles ay walang bigat na iyon, ngunit ano ang tungkol sa iba? Pagkatapos, nang hindi hinihintay na yumapekto si Angie, sinimulan niya ang kotse at iniwan ang lugar. Ang kalooban ni Nicole ay hindi masyadong kaaya-aya dahil nakita niya ang isang tao na ayaw niyang makita sa umaga. Siya ay walang listahan kahit na sa pagpupulong. Nagpadala sa kanya si Yvette ng mensahe sa gitna. Natulog ako sa kanya. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Kailangang ibahagi ni Yvette ang ganitong uri ng balita sa kanya. Tila seryoso si Yvette. Binabati kita. Sagot niya. Maaga ng umaga. Nagising si Yvette na inaantok, ngunit nang buksan niya ang kanyang mga mata, mayroong isang kakaiba ngunit pamilyar na tao sa tabi niya. Natulog si Lance sa tabi niya gamit ang kanyang damit. Kahit na ang mga damit sa dalawang tao ay nagkagulo, itinuturing pa ring na kumpleto. Ito ang pangatlong araw ng kanilang pag-aasawa, kaya hindi kakaiba na natutulog silang magkasama. Ang kakaiba ay hindi sila pamilyar sa bawat isa. Tinitigan siya ni Yvette ng ilang sandali bago siya mabagal na pinagsama ang nangyari kagabi. Ang taong nagsabing pupunta siya sa isang paglalakbay sa negosyo ay biglang lumitaw sa club. Naninigarilyo siya, hinalikan niya ito, sumuko siya, at kinuha niya ang inisyatibo noon, inuwi niya ito. Pagkatapos, matulog lang sila ng buong gabi. Si Yvette ay nakaramdam ng kakaiba. Hindi pa niya nakilala ang isang tao na maaaring umupo pa rin sa ganoong oras. Maaari bang mawala ang kanyang kagandahan? Nakaharap sa isang tao na napigilan, hindi alam ni Yvette kung ano ang gagawin. Bigla siyang nagalit. Umupo siya, at ang biglaang pagkilos ay nagising ang lalaki sa tabi niya. Hinaplos ni Lance ang kanyang mga templo. Ang kanyang tinig ay mababa at husky. Anong oras na? Binigyan siya ni Yvette ng kakaibang hitsura at sumulyap sa oras. 9 a.m. Naririnig ang kanyang tinig, biglang tumigas si Lance at ilang sandali. Si Yvette ay ngumiti ng bahagyang malamig. Ginoong Sheldon, sino ang kausap mo ngayon? 2 araw lamang silang ikinasal at hindi na natulog ng magkasama. Hindi siya napunta sa pag-iisip na nakikipag-usap sa kanya si Lance. Who had he developed this habit with? Ang dating kasintahan na kumuha ng $500 milyon at umalis. Ang mga browser ni Lance ay furrowed. Naririnig na ang kanyang tinig ay hindi masyadong tama, umupo siya at nakuhang muli ang kanyang pag-iingat sa isang iglap. Ikaw. Ang ekspresyon ni Yvette ay pangit hanggat maaari. Sa kabutihang palad, ang likod ni Lance ay lumingon sa kanya, kaya hindi niya makita ang kanyang ekspresyon. Kung hindi man, naisip niya na ang babaeng ito ay simpleng Panginoon sa pagbabago ng mga mukha. Si Yvette ay hindi nagsabi ng isang salita, gumulong, at lumabas mula sa kama, kumikilos tulad ng isang scum na tumanggi na kilalanin ang ibang tao sa sandaling tapos na ang gawa. Lance looked back. His hands that were on his knees tightened. He reached out to hold her wrist and explained for no reason. Sa palagay mo ba hindi ko alam kung sino I brought back? Miss Quimby, galit ka ba? Kabanata 1490. Lasing ka. Tumahimik si Yvette para sa isang segundo at hindi maipaliwanag na kalmado. Bigla niyang napagtanto na siya ay nag-overreact. Nagkita na lang sila. Bukod dito, sa kanilang uri ng relasyon, parang walang lugar upang pag-usapan ang tungkol sa paninibugho. Ang shirt ni Lance ay medyo kulubot, at may mga marka ng lipstick sa kwelyo. Ito ay mukhang hindi maliwanag at malambot.
Napansin ang linya ng paningin ni Yvette, tumingin si Lance. Ang kanyang ekspresyon ay naging isang maliit na hindi komportable. Kinagat niya ang shirt at cuff. Ang kanyang boses ay tuyo at malabo. Pupunta ako at magpalit. Nag-flick ang mga mata ni Yvette. Gusto ko ring baguhin, ngunit hindi ko pa dinala ang aking mga bagay. Tumingin siya sa paligid. Dinala siya ni Lance sa bagong bahay na malapit na silang lumipat. Tumahimik si Lance ng ilang segundo, bumangon, at kumuha ng shirt mula sa kanyang aparador. Medyo napakaliit para sa kanya, ngunit marahil ito ay isang maliit na lapad para sa kanya. Habang nag-aalangan siya kung ibibigay ito sa kanya, nakaupo na si Yvette sa kama, na dumadaloy sa kanya ng mahaba at payat na mga binti. Hinintay niya siyang ibigay ito. Sa pagbabalik tanaw at makita ang kanyang nakangiting titig, si Lance ay medyo hindi sigurado sa kahulugan nito. Nakita ni Yvette ang kanyang hindi tiyak na hitsura at ngumiti habang nagsalita. Hindi ko inaasahan na gagamitin mo ang trick na ito. Natigilan si Lance. Naglakad si Yvette at kinuha ang shirt na hawak niya. Hintayin mo ako. Kinuha niya ang inisyatibo at nagpunta sa banyo na maligo at binago ang kanyang damit. Sinabi niya sa kanya na maghintay, at naghintay talaga siya. Sa sandaling iyon ng pagkalungkot kanina, bigla niyang naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin sa moment na lumabas siya. Sa kanyang katawan, ang shirt ay sapat na upang maabot ang kanyang mga hita. Ang erotikong paningin ay walang hanggan, ngunit natakpan ito at tila nakakaakit ng kanyang tingin. Gusto talaga ni Lance na magpanggap na isang ginoo at tumingin sa malayo. Gayunpaman, ang kanyang pagpipigil sa sarili ay ganap na naparalisado sa sandaling ito. Hindi niya ito magawa. Sure enough, ang mga kalalakihan ay lahat ng mga visual na nilalang. Bigla niyang naramdaman na siya ay hindi kapani-paniwalang mababaw. Dati niya ito na naiiba siya sa mga nakakaganyak na lalaki at maaaring makontrol ang kanyang sarili sa anumang magulong sitwasyon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tinanong ni Lance ang kanyang sarili. Tumayo si Yvette sa harap niya at labis na nasiyahan nang makita ang kanyang reaksyon. Siya ay tumingin paulit-ulit ngunit hindi bulgar. Ito ay tulad ng nakita niya sa pamamagitan ng kanyang puso. Lumapit siya sa kanya at parang naririnig niya ang tibok ng puso. Ang hiwalay at hindi pamilyar na relasyon sa pagitan ng dalawa ay biglang nawala. Inabot niya, ibinalot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang, at niyakap siya. Ang kanyang boses ay tunog ng husky at tamad sa kanyang tainga. Bakit mo ako dinala dito? Hindi ito tulad ng hindi niya alam kung saan siya nakatira. Ang katawan ng lalaki ay tumigas sa isang iglap. Lasing ka. Kumurap si Yvette. At wala kang nagawa. Ang tanong na iyon ay naging medyo nagmumungkahi. Ang lalaki ay nanatiling matigas. Lasing ka. Ginamit niya ang parehong sagot bilang tugon sa iba't ibang mga katanungan. Tila isang pamantayang sagot. Ngumiti si Yvette. Inilibing niya ang ulo sa dibdib niya at tumawa. Sobrang seryoso si Lance. Si Yvette ay talagang hindi makaya upang mapang-api siya. Tulad ng pinakawalan niya at nais na gumawa ng isang hakbang upang mapanatili ang kanyang distansya, ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakabalot sa kanyang baywang mula sa likuran sa susunod na segundo, na dinala ang kanyang katawan. Natigilan si Yvette at tumingin sa kanya. Ibinaba ni Lance ang kanyang ulo at hinalikan ang kanyang mga labi ng isang domineering force na hindi maaaring tanggihan, na sumalakay sa kanyang mga labi at ngipin. Ang tamis na chilling-chilling na iyon ay agad siyang nag-isip ng dimness at intimacy last night. Mas nag-aatubili pa siya na bitawan. Sinubukan ni Yvette na itulak siya palayo ngunit binigyan lamang ng ilang sandali upang mahuli ang kanyang paghinga. Tanong niya sa kanya, Lance, alam mo ba ang ginagawa mo? Malalim ang mga mata ni Lance. Ang kanyang mahinahon na tinig ay nasaktan sa isa pang emosyon. Ito ay tunog ng raspy at mababa. Alam ko. You've sobered up. Pagkatapos, tinanggal niya ang shirt na inilagay lamang ni Yvette. Kabanata 1491. Masyado kang nag-iisip. Hindi hinawakan ni Lance si Yvette nang siya ay lasing. Iyon ang pinakapangunahing katangian na mayroon siya bilang isang ginoo. Lalo na dahil si Yvette ang kanyang asawa na siya ay nag-asawa kamakailan, nais niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa kanya. Gayunpaman, ngayon na si Yvette ay matino, walang dahilan para sa kanya na palayain ang bagong Mrs. Sheldon. Hindi pa nakita ni Yvette si Lance na nawalan ng kontrol tulad ng ginawa niya sa sandaling ito.
Nais ni Lance na magpatuloy kahit na matapos nila ito ng isang beses, ngunit ang kanyang telepono ay patuloy na nagring na para bang hindi ito titigil. Bigla siyang nakaramdam ng pagkakasalungatan at inis dito. Naiinis din si Yvette. Sapat na gawin ito minsan. Ayaw niyang magpatuloy. However, Lance's appetite only seemed to grow. He became greedy, so she had to work hard to keep up with him. Itinulak niya siya palayo. Ang boses niya ay malabo at tuyo. Wala na siyang enerhiya na ginamit niya upang mangulol sa kanya kanina. Pumunta, sagutin ang telepono. Ang kamay ni Lance ay hawak pa rin ang kanyang baywang. Ang pakiramdam ng kanyang katawan sa kanyang kamay ay napakabuti kaya hindi niya maiiwasan. Gayunpaman, alam niya na hindi na sila makapagpapatuloy. Umakyat siya sa kanya ng isang ashen face at kinuha ang telepono. Ang kanyang saloobin ay labis na malamig na may kawalang interes. Sige. Inilapag ni Lance ang telepono, tumingin sa likod, at nakita si Yvette na nakahiga sa kama na natutulog na nakapikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga pisngi ay masungit, at ang quilt na sumasakop sa ilalim ng kanyang balikat ay nagtago sa erotikong paningin. Ang sikat ng araw ay nakapaloob sa kanyang mga balikat, at ang kanyang patas at pinong balat ay mukhang translucent at malambing, tulad ng isang piraso ng magagandang jade, dalisay, puti, at walang kamali-mali. Nang matikman niya ito ang unang pagkakataon na nawalan siya ng kontrol sa katawan ng isang babae. Ito ay ganap na nakahook out ang kahinaan na naramdaman niya bilang isang tao. Sa wakas ay naintindihan niya na siya ay tulad ng anumang karaniwang tao. Ang kanyang puso ay nagpupumilit ng mahabang panahon bago siya dahan-daang lumakad at umupo sa kanyang tuhod sa tabi niya. Hinaplos niya ang buhok sa tabi ng kanyang tainga at tinapik ito sa likuran ng kanyang tainga. Pagkatapos, bumagsak siya ng isang halik sa likod ng kanyang tainga at nagsalita sa isang mababang tinig. Yvette, ang biyahe na pinlano kahapon ay hindi na maantala. Kailangan kong umalis at hindi na babalik hanggang sa 3 araw mamaya. Napapagod na si Yvette kaya hindi na niya maiangat ang mga braso. Nang marinig niya ang kanyang mga salita, gusto niya lang siyang magmadali at umalis. Hindi siya sumagot. Huminga ng malalim si Lance. Alam din niya na hindi ito magalang na umalis ng ganito matapos silang makatulog ng magkasama. Gayunpaman, ang proyektong iyon ay napakahalaga, at ang itineraryo ay binalak kalahati ng 1 buwan ng maaga. Kung hindi siya pumunta, magkakaroon ng malaking pagkalugi para sa pamilyang Sheldon. Matapos isipin ito, ibinaba niya ang kanyang ulo at hinalikan siya muli habang pinipigilan niya ang kanyang sarili. Bumangon siya at pumunta sa banyo upang maghugas. Kapag handa na siyang umalis, hindi pa rin binuksan ni Yvette ang kanyang mga mata, mukhang makatulog siya hanggang sa katapusan ng oras. Tumayo siyang walang magawa sa tabi niya at tiningnan siya. Matapos hilahin ang mga takip para sa kanya, lumingon siya at umalis sa kasiyahan. Sa sandaling umalis siya, si Yvette, na napapagod pa rin, biglang nawala ang kanyang pagtulog. Matapos ang isang maikling pahinga, tumayo siya. Bigla niyang naramdaman na ang kanyang kasal kay Lance ay tila hindi masama. Siguro ito ay isang pagpapala sa disguise. Hindi mapigilan, nagpadala ng mensahe si Yvette kay Nicole. Natulog ako sa kanya. Sagot ni Nicole. Binabati kita. Ang mga mata ni Yvette ay naiilawan dahil sa salitang iyon. Binabati kita. Binabati kita sa kanyang kasal. Binabati kita sa paghahanap ng isang mabuting tao. Bagaman umalis si Lance sa oras na ito, hindi komportable si Yvette. Siya ay lumitaw hanggang sa halos tanghali nang bigla niyang narinig ang ring ng doorbell. Sino ang darating sa oras na ito? Nagpunta si Yvette upang buksan ang pintuan. Ito ay isang tao na hindi niya nakita ng matagal, nagbihis ng isang pino at scholar na suit. Kumusta, Miss Quimby? Ako ang katulong ni Ginoong Sheldon, Hans. Ito ang mga damit na hiniling sa akin ni Ginoong Sheldon na maghanda para sa iyo. Ibinigay niya ang hawak niya. Kinuha ito ni Yvette at tiningnan sila. Ito ay lahat ng bago, at ang mga damit din ang mahal. Gaano ka maalalahanin? Ngumiti si Yvette. Salamat. Kabanata 1492. Divesting interest. Napangiti si Hans. Ibinigay niya ang kanyang card sa negosyo. Tinanggap ito ni Yvette at tumango. Okay, makikipag-ugnay ako sayo. Inayos ni Lance ang lahat at iniwan pa ang kanyang katulong. Siya ay lubos na maalalahanin. Tumango si Hans.
Kung gayon hindi kita maaabala. Palm, Miss Quimby. Isinara ni Yvette ang pintuan, binago ang kanyang damit, at bumalik sa kanyang apartment upang i-pack ang kanyang mga bagay. Hindi siya nag-aalala tungkol sa paglipat. Si Hans ay lubos na mahusay. Sa isang tawag sa telepono, ang lahat ay inayos ng mas mababa sa isang umaga. Tumawag pa siya para sa isang propesyonal na kasambahay na umakyat at ayusin ang kanyang mga damit pagkatapos lumipat. Pagkaraan ng ilang araw, dumalo si Nicole sa isang pulong sa pagbid. May isang proyekto na palaging nais ng kumpanya ni Yvette, kaya tinawag niya si Yvette. Si Yvette ay mukhang masigla at masungit. Ngumiti si Nicole, at magkasama ang dalawa. Hindi maraming tao sa pulong, ngunit mayroon ding ilang mga tao. Karamihan sa kanila ay dumating na may isang layunin. Malinaw ang layunin ni Nicole, habang si Yvette ay dumating dito sa ngalan ng kumpanya dahil nakatingin siya sa isang piraso ng lupa. Nang nagsimula ang pagbid, hindi inaasahan ng maraming tao na nagbid para dito. Ang pagbid ay umakyat sa $7 milyon bago ang isang karibal na unti-unting nabuo sa pagitan ng dalawang partido. Malapit na ito at mas malapit sa base na presyo ni Yvette, kaya hindi siya nag-atubiling. Gayunpaman, parang ang ibang partido ay talagang nais din ang lupain. $8 milyon. Ang presyo na ito ay napakataas na. Si Yvette ay hindi sinasadya na tumingin sa iba pang hilera, nais na makita kung sino ang nakikipagkompetensya sa kanya. Sa hindi inaasahan, ang ibang partido ay lumingon din upang tumingin sa kanya. Nang ang dalawa ay tumingin sa bawat isa, biglang may ilang hindi maipaliwanag na katahimikan. Hinawakan ni Yvette ang ulo. Ang kanyang paghinga ay medyo hindi matatag. Tinignan siya ni Nicole sa sorpresa. Ano ang mali? Sino ang ibang partido? Ang dating asawa ni Sean, sabi ni Yvette, at pagkatapos ay nagtanong, bakit siya narito? Tumahimik si Nicole at ibinaba ang kanyang tinig upang magsalita. Narinig ko kamakailan ang ilang mga alingaw-ngaw. Sinimulan ni Sean na masira ang mga interes sa kanyang dating asawa, kung saan nasaktan ang maraming tao at humantong sa isang pagkawala ng sitwasyon. Parehong ang kanilang mga pamilya ay may isang simbolong relasyon. His ex-wife's family has connections but no ability. Sean has the ability, but no connections. So once they separate from each other, it's bound to be a no-win situation. His ex-wife also had to personally come out and socialize. However, the effect is minimal. After all, without strength, no one will rely on friendships to pick up business dealings. Pagtapos si Nicole na magsalita, si Yvette ay hindi nagsalita ng ilang segundo. Gayunpaman, ang kanyang mga kamay ay subconsciously clenched ang kanyang palda. Sinimulan ni Sean na ibagsak ang mga interes sa kanyang asawa. Talagang sumuko si Sean. Nicole pursed her lips. Yvette, don't overthink it. Business is more important. Nag-aalala siya na si Yvette ay makakasama muli kay Sean na out of impulsive. Hindi iyon magtatapos ng maayos. Isang maputlang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yvette, hinayla ang mga sulok ng kanyang bibig. Huwag kang mag-alala, hindi ko ay flatter ang aking sarili at isipin na ginawa niya iyon para sa akin. Kahit na si Sean ay humakbang sa mga mapagkukunan ng kanyang asawa upang makarating sa tuktok, itinanggi niya ito kapag sinabi ng iba na tungkol sa kanya. Ang paghihiwalay ng kanilang mga interes ay isang bagay na gagawin niya sa lalong madaling panahon, ngunit ito ay medyo mas maaga kaysa sa naisip ko. Nagsimula siya bago siya makahanap ng ibang mabuting pamilya. Sinabi ni Nicole, huwag ibagsak ito. Ang kakayahan ni Sean ay papayagan siyang ion ang tubig sa lalong madaling panahon. Hindi siya mahihirapan sa ilalim ng isang tao sa lahat ng oras. Kung ito ay para sa iyo, kung gayon dapat niyang ganap na maputol ang mga ito sa panahon ng diborsyo, hindi ngayon. Ngumiti si Yvette. Kailangan niyang aminin na tama si Nicole. Sa huli, ang lupain ay kinuha sa $9 milyon, ngunit si Yvette ay hindi mas masaya. Kabanata 1493. Ang hindi sinasadyang pinsala ay isang pinsala pa rin. Habang si Nicole ay nagpapalitan ng mga kasiyahan sa iba, nagbigay si Yvette ng isang lihim na kasunduan sa dating asawa ni Sean. Sa kotse, ang dating asawa ni Sean ay nagmadali na nahuli bago pa nila masimulan ang kotse. Itinapon niya ang kasunduan sa kanyang kamay pabalik kay Yvette. Ang kanyang mukha ay tinged sa sama ng loob at galit. Anong ginagawa mo? Nakakahiya sa akin.
Tiningnan ni Yvette ang kasunduan sa paglilipat na siya ay nag-sign, na flip sa loob ng ilang beses, at ngumiti. You think too much. Hindi mo ba gusto ang proyektong ito? Inaamin ko na natalo ako, ngunit hindi kita bibigyan ng pagkakataon na mapahiya ako. First ni Yvette ang labi niya. Sa dokumento, isinulat nito na inilipat ito sa dating asawa ni Sean para sa isang presyo ng bid na $6 na milyon. Nakuha ito ni Yvette ng $9 na milyon at ibinebenta ito ng $6 na milyon. Gumawa si Yvette ng isang bagay na gagawin lamang ng isang tanga. Marahan siyang nag-chop. Hindi tulad ng mayroon akong masyadong nagastos. Kahit na inilalagay ko ang higit pa sa lupang ito, ang kita ay limitado din. Gayunpaman, ang gastos ay medyo mababa. Gusto mo ang proyektong ito dahil hindi ka makakakuha ng anumang mas mahusay, di ba? Tumayo roon ang babae. Ang kanyang katawan ay tumigas ng bahagya, ngunit walang ekspresyon sa kanyang mukha. Even so, she could not wag her tail and beg in front of Yvette. Ang kanilang relasyon ay dapat na tulad ng apoy at tubig, di ba? Tumingin sa kanya si Yvette. Walang pangungutya sa kanyang ngiti, at ang kanyang tono ay solemna. Hindi mo ba laging naramdaman na nawasak ko ang iyong kasal? Palaging naramdaman kong nagkamali ako sa iyo, di ba? Isaalang-alang ito ng isang maliit na paghingi ng tawad mula sa akin. Mangyaring. Tanggapin ito sa kapayapaan. Ang mga mata ng babae ay agad na namula. Ang kanyang dibdib ay umusbong habang mariing pinigilan niya ang kanyang mga hinaing at galit. Hindi niya inaasahan ang dakilang Miss Quimby, na hindi nagmamalasakit sa sinuman, na talagang magbunga at magbigay. Wala siyang ginawa na mali, at walang reaksyon ng inakusahan niya si Yvette. Ikaw ba ay patatawarin kita? Ang ngiti sa mukha ni Yvette ay malabo. Hindi ko kailangan ang iyong kapatawaran, dahil hindi ko naramdaman na mali ako mula pa noong simula. Gayunpaman, hindi ka rin mali, kaya hindi kita kinamumuhian. Kung kasama ko siya o hiwalay, lahat ito ay nasa loob ng saklaw ng moralidad bukod sa akin na hindi sinasadya na pinilit na maging isang may bahay sa simula. Kahit na, dapat mong sundin siya para doon sa halip. Kalimutan mo na. Kahit anong sabihin ko sa iyo, kinamumuhian mo pa rin ako, di ba? Shackled si Yvette at binigyan siya ng isang patagilid na sulyap. Itinapon kanya at ang mga mapagkukunan sa likod mo ng walang puso. Ito ba ay dahil gusto niya ang kanyang kaakuhan? Hindi. Ito ay dahil ang mga mapagkukunan sa likod mo ay hindi na siya masiyahan. Kung nais mong tumayo, ito ang iyong pangwakas na pagkakataon. Kaya, kunin mo lang ito. Pagkatapos ng lahat, isang hindi sinasadyang pinsala ay isang pinsala pa rin. Pagkatapos, inilagay ni Yvette ang kanyang mga shade na ibinigay sa dokumento, at ibinaba ang window ng kotse. Sa huling sandali, bulong ni Yvette, pasensya na. Tinanong ni Yvette ang sarili kung pinayagan niya ang sino man sa kanyang pakikipag-ugnay kay Sean. Siya ay niloko at nagsinungaling kay Sean. Gayunpaman, kung ano ang hindi niya dapat gawin ang pinaka-nakakasama sa kanya pagkatapos ng kanyang diborsyo. Bakit? Parang ito ay dahil sa hindi pagpayag. Isang ayaw sa tame time na damdamin upang matugunan ang isang tiyak na pagtatapos. Hindi alam ni Yvette na ang paggawa nito ay makakasakit ng maraming tao at ilagay ang kanyang sarili sa gitna ng isang buhawi ng opinyon ng publiko. Sa pagbabalik tanaw ngayon, nadama ni Yvette na matino, na parang siya ay nahit ng isang baras. Si Yvette ay walang kasalanan, ngunit hindi rin inosente ang asawa ni Sean. Ang dating asawa ni Sean ay titignan ang drive ng kotse, at ang mga luha na nakatali sa kanyang mga mata ay biglang bumagsak. Ang katulong sa likuran niya ay tumakbo at nawalan ng mga salita. Huwag kang umiyak, makakalimutan mo. Kahit nawala ang pagkakataong ito, hindi namin iiwan ang kumpanya. Dapat may ibang paraan. Hindi lamang tatayo si Sean at iwanan ka upang mag-fend para sa iyong sarili. Kabanata 1494. Hindi siya maunawaan. Nang sumigaw ang dating asawa ni Sean, tumawa siya, tumayo, at ibinigay ang kasunduan sa katulong. Paano iyon? May pagkakataon tayo. Hindi natin kailangang ideklara ang pagkalugi. Tiningnan ng katulong ang kasunduan sa paglilipat at naging masaya. Ito ay mas mababa kaysa sa presyo na inaasahan namin. Talagang naisave kami. Tumanggo ang dating asawa ni Sean. Alam niya na hindi niya dapat kinuha ito.
Ang pagkuha nito ay nangangahulugang hindi na niya masisisi si Yvette sa pagiging isang homewrecker. Hindi siya makatayo sa mataas na moral na lugar at pintahin ang karakter ni Yvette. Gayunpaman, alam din niya. Ano ang mali ni Yvette? Kung ito ay isang starlet o isang ordinaryong batang babae, hindi na niya mapigilan kahit na bago ang diborsyo. Iyon ang pamantayan para sa isang may bahay at isang ikatlong partido. Ang mataas at makapangyarihang Miss Quimby ay palaging naging among sa tuktok sa bilog. Paano siya mababawasan sa pagiging may bahay ng ibang tao? Alam niya na si Yvette at Duke. Gayunpaman, hindi niya ito mapigilan. Sa unang pagkakataon na iminungkahi ni Sean ang isang diborsyo sa kanya, may lihim siyang sinisiyasat kay Yvette. Hindi talaga alam ni Yvette at pinananatiling madilim. Gayunpaman, alam din niya na si Sean ay hindi naglalaro sa paligid. Hindi na niya masakop ang kanyang mga naririnig at umupo at wala. Kaya, nagpunta siya sa pintuan ni Yvette upang ipakita ang kanyang mukha. Ginawa niya si Yvette na nahihiya at bumalik sa awkward na sitwasyon. Sa huli, ano ang nangyari? Umalis talaga si Yvette, ngunit ang pagpapasya ni Sean na hiwalayan siya ay naging mas malakas. Naalala pa niya ang sinabi niya sa kanya nang umupo siya sa harap niya na may sobrang malamig na mga mata. Hindi mo siya dapat saktan. Wala siyang alam. Sino ang nasasaktan, sino? Kasalanan ba niya ito? Totoo na hiniling niya ang kasal na ito, ngunit sumang-ayon din ito kay Sean. Nagpalitan sila ng mga interes, at walang mga hindi pagkakaunawaan sa emosyonal. Tila dapat siyang maging isang bulag na mata sa kanyang hindi mabilang na mga gawain ng walang moral na pasanin. Gayunpaman, hindi niya ito madala. Kahit sino pa ay magiging maayos, ngunit ang background ng pamilya ni Yvette ay mas malakas kaysa sa maibibigay niya. Kapag naging seryoso si Sean, siya ay nakatali upang iwanan siya at ang mga mapagkukunan sa likuran niya. Sa oras na iyon, wala siyang maiiwan. Sa hindi inaasahan, natapos pa rin nila ang pagdiborsyo. Hindi lang niya mapigilan at sinampal si Yvette. Iginiit ni Sean sa diborsyo, at natagpuan din ang isang abogado upang labanan ang demanda. Siya ay napakaprangka at ibinigay sa kanya ang lahat ng pag-aari na inutang niya. Hindi siya itinuturing na binubuli siya. Nangako rin siyang patuloy na suportahan ang kanyang pamilya, na gumawa ng pagsalungat mula sa kanyang pamilya na huminto. Wala na silang mga problema dito. Sa ilalim ng presyon mula sa lahat ng panig, nilagdaan niya ang kanyang pangalan. Gayunpaman, hindi niya balak na lumipat sa labas ng Moore family residence. Sa kabutihang palad, ang ina ni Sean ay palaging nasa tabi niya. Wala ring sinabi si Sean, ngunit mula noon, hindi na siya bumalik upang manirahan doon. Palagi niyang alam na si Sean ay isang pino na egoist at isang hyena na kumalas sa paningin. Hindi niya bibitawan ang anumang mga mapagkukunan ng madali. Sa hindi inaasahan, sa harap ni Yvette, naglagay siya ng ibang maskara. Tila lahat ng kanyang pinakamahusay na panig ay ibinigay kay Yvette. Kahit na ginulo ni Yvette ang kanyang pakikipagtulungan kay Eric Ferguson, hindi talaga siya sumuko sa kanya. Kung naisip niya na ginagawa niya ito para sa mga mapagkukunan, marahil ay mas maganda ang pakiramdam niya. Gayunpaman, unti-unti, napagtanto niya na hindi siya. Ang kanyang pangunahing mapagkukunan ng network ay ibinigay pa rin sa kanya. Hindi siya binigyan ni Yvette ng anumang tulong doon. Gayunpaman, handa pa rin siyang makasama si Yvette. Sa isang lugar kasama ang linya, nagsimula siyang mag-iba ng mga interes sa kanya. Ang balitang ito ay gumawa ng kanyang gulat. Ano ang sinabi niya? Hindi mo maaaring panatilihin ang pagsuso ng aking dugo. Hindi ako patuloy na nakatayo at hayaan mong samantalahin mo rin ako. Sinira niya ang kanyang salita, ngunit wala siyang posisyon upang akusahan siya. Naghiwalay na sila, kaya ano pa ang maaaring banta niya sa kanya? Kabanata 1495. Aysor. Si Sean ay isang makasarili, malamig na dugo, at walang emosyonal na tao. Kapag siya ay ganap na sinira ang mga koneksyon sa kanyang dating asawa at ang kanyang mga koneksyon, nagsimula siyang makipaglaban sa kanyang sarili. Napanood din niya silang pakikibaka. Kaya, wala siyang pagpipilian kundi upang ipakita ng personal at suportahan ang kumpanya mula nang inalis ni Sean ang mga elite ng kumpanya at hindi nag-iwan ng maraming kapakipakinabang na tao sa likuran. Kung hindi para sa proyekto sa balangkas ng lupain na ito, ang asawa ni Sean ay kailangang magpahayag ng pagkalugi ng mas mababa sa isang buwan.
Sinabi ng lahat na si Sean pa rin ang kanyang asawa, kaya hindi niya siya iiwan upang ipagsapalaran ang sarili. Gayunpaman, alam niya na gagawin niya. Ang pag-iwan ng isang tao upang mag-fend para sa kanilang sarili ay ang kanyang pagkatao. Palagi siyang ganyan. Gayunpaman, sinisisi niya ang kanyang fickleness sa kung paano niya nais na pakasalan si Yvette. Sa hindi inaasahan, naghiwalay sila. Nang malaman niya na naghiwalay sina Sean at Yvette, wala siyang naramdaman na kagalakan. Ito ay dahil sa mga kakayahan ni Sean ngayon, hindi na siya babalik at magmakaawa na makasama siya. Siya ay isang asawa lamang na walang halaga. Wala silang mga anak o damdamin para sa bawat isa. Wala sila. Gayunpaman, nang tumayo siya rito sa ilalim ng araw at ibinigay ni Yvette ang dokumento sa kanya, bigla siyang naramdaman na iiyak. Kahit na si Yvette ay may higit na budi kaysa kay Sean. Kinamumuhian niya ang maling tao. Nang lumabas si Nicole at nakita ang eksenang ito, agad siyang nagbuntong hininga. Sumakay si Nicole sa isa pang kotse at tinawag na Yvette. Napagpasyahan mo ba talaga? Ang proyekto na iyon ay hindi mukhang nagbibigay ng maraming kita, ngunit sa inyo, ito ay isang pangmatagalang proyekto. Ang iyong ina ay mag-aalis ng iyong mga naririnig. Ang tono ni Yvette ay walang malasakit. Hayaan mo na lang siya. Sa anumang kaso, hindi siya makatulog maliban kung pinaglaruan niya ako araw-araw. Tumahimik si Nicole. Well, wala kang pasanin sa kaisipan tungkol dito. Sa palagay ko ay mas mahusay ka kaysa kay Sean. Alam mo ba? Sa pagkakaalam ko, lihim na sinimulan ni Sean na bilhin ang kumpanya ng kanyang asawa. Ngayon na pinukaw mo ang mga bagay, marahil ay wala na siyang pagkakataon. Malamig na sumingit si Yvette. Ang taong iyon ay talagang walang awa, ha? Eksakto, sa kabutihang palad, pinamamahalaang mong putulin siya sa oras, walang makakapaggarantiya na hindi ka magiging pangalawang dating asawa. Hinawakan ni Yvette ang telepono at hindi nagsasalita, ngunit ang kanyang puso ay tila labis na nasaktan. Siya chuckled. Totoo iyon. Pagkatapos ng lahat, nang ininsulto niya siya noon, sinabi niya ang lahat na sasabihin. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono habang pumasok ang isang tawag. Sinulyapan ito ni Yvette at ngumiti. Kakausapin kita mamaya. Tumatawag sa akin ang asawa ko. Pagkatapos, naghanglang siya kay Nicole. Tumagal ng mahabang panahon bago yumapekto si Nicole at napagtanto na ang asawa ni Yvette ay si Lance. Tumawa si Nicole. Gaano katindi? Sinagot ni Yvette ang tawag. Ginoong Sheldon. 2 araw na mula nang umalis ka, at sa wakas ay naalala mo na tawagan ako. Akala ko tumakas ka pagkatapos matulog kasama ako. Pinakinggan ni Lance ang kanyang serye ng mga akusasyon at tahimik na sandali. Medyo nagkasala pa rin siya sa pag-alis pagkatapos matulog sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na masabi niya ito ng madali at lantaran. Ginawa nito ang kanyang kahihiyan na bumaba ng kaunti. Tumahimik siya, at ang kanyang mababang tinig ay dumating sa telepono. Pasensya na. Naging abala ako noong nakaraang 2 araw. Ngumiti si Yvette. Hindi ka ba nasa isang 3 araw na paglalakbay sa negosyo? Babalik ka ba bukas? Tumahimik si Lance para sa isang segundo. Babalik ako ngayon. Nabigla si Yvette. Ngayon. So, pwede mo ba akong kunin sa paliparan? Lance bit the bullet and put forward this request. Tumahimik si Yvette. Ang paliparan ay nasa kabaligtaran ng direksyon. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, kung bumalik siya ngayon, siya ay mabibiro sa kalahati ng kamatayan ng kanyang ina. Sa kasong iyon, mas mahusay na ibalik sa kanya si Lance. Kapag masaya ang kanyang ina, baka hindi na siya magalit. Gayunpaman, tila kinuha ni Lance ang katahimikan na ito bilang pag-aatubili ni Yvette. Naisip niya ito at sinabing, ang aking katulong ay may ilang mga huling minuto na dapat dumalo, at ang driver ay umalis din. Kabanata 1496. Lubhang discredited. Okay, walang problema. Maghintay ka doon. Darating ako ngayon. Nabalisa ni Yvette si Lance at madaling sumang-ayon na kunin siya. Masayang naghang si Lance at kumaway sa kanyang mga kasama. Mauna ka na. Paparating na ang asawa ko. Sinabi ng kanyang mga kasama, may asawa ka. Ang isa pang tao ay nagsabi, tumigil sa pagsisinungaling. Kailan ka may asawa? Ginoong Sheldon, hindi mo na kailangang gawin ito, tama. Maraming mga tao na nais pumili.
Ginoong Sheldon, bakit ayaw mo sa amin? Dahan daw ang dumilim ang ekspresyon ni Lance habang tinitingnan niya ang kanyang mga kasamahan. Talagang hindi niya maiwasang magalit kapag sinabi nila iyon tungkol sa kanya. Mahinahon siyang nanunuya at agad na nakakita ng isang upuan sa malapit. Ito ay katawa-tawa. Hindi ba ako maaaring magkaroon ng asawa? Bakit ako magsisinungaling? Si Lance ay isang mataas at makapangyarihang pangulo. Kailangan ba niyang magsinungaling? Ang kanyang mga nakapalibot na kasama ay malinaw na hindi naniniwala sa kanya. Kinurot ni Lance ang kanyang ngipin. Lahat kayo ay maaaring manatili at maghintay dito sa akin. Tingnan kung ang aking asawa ay lumitaw o hindi. I make her admit it herself. Tumawa ang lahat. Para bang patunayan na si Lance ay nag-spout, umupo talaga sila at hinintay na dumating ang kanyang asawa. Sila ay mga executive na nagkaroon ng magandang relasyon kay Lance, so they did not put on airs when talking and laughing with him. Bukod dito, kahit na si Lance ay may magagandang kondisyon at maraming kababaihan ang nais na itapon ang kanilang sarili, hindi maraming kababaihan ang talagang handang gawin ito dahil tinanggihan ni Lance ang karamihan sa mga kababaihan. Sa makatuwid, mayroong isang biro na nagpapalipat-lipat sa kumpanya na sa halip na i-target si Lance, mas mahusay na i-target ang mga executive sa halip. Ang medyo kaakit-akit na tao ay nakaupo ng sunod-sunod at naghintay para sa asawa ni Lance. Talagang hindi sila naniniwala na si Lance ay may asawa. Lalo na nang marinig nila na ang kanyang kasintahan ay tumakas na may $500 milyon, lahat sila ay nadama na si Lance ay isang babaeng repeller. 15 minuto, kalahating oras, at sa huli, lumipas ang 1 oras. Hindi matawagan ni Lance si Yvette sa telepono. Ang kanyang expression became ay bahagyang lumubog at hindi kasiya siya. Sa gilid, may isang tao sa wakas ay hindi maiwasang tumawa. Ginoong Sheldon, nawala ba ang asawa mo? Oh, ito ay higit sa 1 oras. Dapat ay naabot na niya kahit na siya ay nakatira sa malayo, di ba? Ginoong Sheldon, itigil ang pagpilit sa iyong sarili. Walang mali sa pagiging walang asawa. Bakit ka dapat magsinungaling? Kalimutan mo na, baka naantala tayo. Sasamahan namin si Ginoong Sheldon at maghintay. Hindi sinabi ni Lance ang isang salita, ngunit ang kanyang ekspresyon habang siya ay nakaupo doon ay labis na glum. Gayunpaman, wala siyang balak na umalis. Lumipas ang 2 oras. Ang ilang mga tao ay nakakakuha ng walang tiyaga at tumayo ng may ngiti. Ginoong Sheldon, maaari kang magpatuloy na maghintay dito. Hinihimok ako ng aking asawa na umuwi para sa hapunan. Hindi na ako makapaghintay. Mag-ingat ka, Ginoong Sheldon. Ginoong Sheldon, hindi ka ba talaga sasama sa amin? Ipinangako namin na hindi ka namin aasarin. Kahit na mayroon kang asawa, ang 2 oras ay sapat upang makagawa ng ilang mga biyahe pabalik-balik, di ba? Ang mga mata ni Lance ay sumulyap sa kanila ng malamig, at ang kanyang tinig ay mababa. Hindi ako aalis. Hihintayin ko ang asawa ko. Lahat ay nagkibit-balikat, hindi na nais na mag-aksaya ng oras. Matapos magpaalam kay Lance, umalis sila habang naghahagulgol. Galit na galit si Lance kaya hindi siya makapagsalita. Ano ang nangyari sa kanyang asawa? Pagkalipas ng 1 pang oras, tumawag sa wakas si Yvette. Hindi man lang siya nakaramdam ng pagsagot. Gayunpaman, kapag naisip niya na hindi siya makapaghintay ng 3 oras ng walang kabuluhan at na siya ay dumating sa lahat ng paraan upang makuha siya, labis na nag-atubiling sinagot niya ang kanyang tawag. Kabanata 1497. Scan me. Ginoong Sheldon, nandyan ka pa ba? Nakatagpo ako ng kaunting problema kanina at nagpunta sa ospital. Paumanhin. Ang ekspresyon ni Lance ay agad na nabalisa. Isang maliit na problema. Ano ang nangyari? Ayos ka lang. Nag-atubili si Yvette ng ilang segundo bago mabagal ang pagsasalita. Hindi sinasadyang tinamaan ko ang kotse ng ibang tao. Wala itong seryoso. Nag-aalala si Lance. Paano ito magiging walang seryoso kung pupunta siya sa ospital? Nasa ospital ka pa ba? Pupunta ako doon ngayon. Naayos na ba ang mga bagay? Dapat ba akong pumunta doon? Hindi inaasahan ni Yvette na maging nababahala si Lance tungkol sa kanya at biglang medyo nahihiya. Mabuti. Sinabi ng pulisya na kailangan ko lang siyang bayaran. Tumahimik si Lance at narinig ang isang bagay mula sa kanyang mga salita. Sinaktan mo ang iba. Hindi ka nasugatan.
Ito ay hindi sa akin. Pinaghihinalaan ko na siya ay isang scammer. Galit talaga ako. Ang puso ni Lance ay agad na huminahon, at nagbuntong hininga siya. Sige, ipadala sa akin ang iyong address. Sinabi ni Yvette, okay. Nasaan ka ngayon? Sabihin mo sa akin na naghihintay ka parent para sa akin sa paliparan, di ba? Hindi niya nais na sagutin ang isang hanggal na tanong, kaya't pinatay niya lang ang telepono. Nag-click si Yvette sa kanyang dila. Ang mga kalalakihan ay talagang nakakainis. Ipinadala niya sa kanya ang kanyang lokasyon at tumigil sa pag-aalaga tungkol dito. Umupo siya sa upuan ng ospital at naghintay. Sa anumang kaso, mabuti kung dumating si Lance. Ito ay mas mahusay kaysa sa kung dumating ang kanyang ina. At least, hindi niya siya masama tulad ng gagawin ng kanyang ina. Sa mas mababa sa 20 minuto, dumating si Lance, nag-drug ng malita at naghahanap ng pagod sa paglalakbay. Agad na napagtanto ni Yvette na dumiretso siya mula sa paliparan. Naghintay ba siya ng higit sa 3 oras para sa kanya? Agad na nadama ni Yvette. Sinuri siya ni Lance ng pataas. Nang makita niya na hindi siya nasaktan, inilipat niya ang kanyang tingin sa payat at maliit na tao na nakaupo sa tapat niya. Ang lalaki ay may isang cast sa kanyang paa, na mukhang seryoso. Pinaikit ni Lance ang kanyang mga mata at tinanong si Yvette, ginawa mo ito? Ang mga labi ni Yvette ay umiikot. May kinalaman ito sa akin, ngunit hindi ko ito inamin. Malinaw siyang isang scammer na naganap lamang ng isang aksidente. Wala lang akong katibayan. Hoy, Ginang, alin sa mata mo ang nakakita na itinanghal ko ito? Sinabi na ng doktor na nasira ang aking buto. Broken. Nakipagtalo ang payat na tao, hindi nagkakasundo. Gayunpaman, tinukoy ng lalaki si Lance, na isang mayaman at kagalang-galang na tao. First ni Lance ang kanyang mga labi. Kalimutan mo na. Paano natin ito malulutas? Nagsalita muna ang lalaki. Nais ng pulisya na magbayad siya para sa mga medikal na panukalang batas, ngunit ano ang tungkol sa aking nawala na sahod at paghihirap sa kaisipan? Nagbabala ako sa iyo, hindi ko hahayaan na ang bagay na ito ay tulad nito. Kung nakakakuha ako ng anumang mga after effect, ako ay magiging isang cripple sa hinaharap. Inilipat ni Yvette ang kanyang mga mata sa galit. Ikaw ay isang cripple. Na-crush ka sa aking kotse pagkatapos mong masira ang iyong buto. Napanood kita na lumusot sa aking landas. Ngumiti ang lalaki. Mayroon ka bang patunay? Naghay si Yvette sa anger. Tumahimik si Lance at tinapik ang likod ni Yvette. Kumusta naman ang footage ng dashcam? Nginat-ngat ni Yvette ang kanyang ngipin. Nasira ito. Hindi ko pa ito inayos. Kaya, ganyan ito. Kung hindi man, sa pag-uugali ni Yvette, hindi ito ay drug ng matagal. Ano ang isang kawalan ng katarungan? Tumanggo si Lance. Ano ang tungkol sa nakapaligid na footage ng pagsubaybay? Nakita ba ito ng pulisya? Nginat-ngat muli ni Yvette ang kanyang ngipin. Nasira ito. Hindi pa ito naayos. Siya ay talagang walang pasubali. Sandali din si Lance. Galit lamang si Yvette sa ganitong sukat dahil hindi niya maboses ang kanyang kapitan sa ilalim ng hindi kanais-nais na mga kondisyon sa bawat aspeto. Ngumiti ang payat na lalaki. Dahil hindi ka makakakuha ng katibayan, hindi ito matulungan. Hindi ko sinusubukan na puksin ka. Tingnan ang kotse na iyong minamaneho. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa $1,000,000. Paano ito? Gusto ko lang ng $100,000. Hindi ito gaanong kabayaran, di ba? Kabanata 1498. Ito ay nasira dahil sa iyo. Tumawa si Yvette sa galit. Hindi ko ito ginawa. Bakit dapat magbayad ng kabayaran? Mukha ba siyang tanga? Kung gayon walang pagpipilian. Mabubuhay lang ako sa iyong bahay at naglilingkod ka sa akin kapag umihi ako at magbawas. Ang payat na lalaki ay ngumiti ng masama. Sa isang iglap, biglang dumilim ang mga mata ni Lance. Ang kanyang mga mata ay napuno ng lamig nang tumingin siya sa lalaki. Galit na galit si Yvette kaya gusto niyang talunin siya, ngunit hinawakan ni Lance ang kanyang mga balikat sa isang pagkakahawak sa kamatayan. Yvette. Tinawagan niya siya at tinapik ang kanyang balikat. Ibinaba ang boses niya. Huwag kang mag-alala, hawakan ko ito para sa iyo. Pumunta ka at maghintay muna. Si Yvette ay nag-aatubili at tiningnan siya na nagtanong. Huwag ay brush ito ng pera. Wala akong ginawa na mali. Tumanggo si Lance. Huwag kang mag-alala.
Sa ilalim ng kanyang paulit-ulit na kasiguruhan, nag-atubiling naiwan si Yvette. Ang payat na lalaki ay tumingin sa lalaki sa harap niya at ngumiti ng inggit. Kailangan mong gumastos ng maraming pera upang alagaan ang isang babaeng katulad niya, di ba? Masarap maging mayaman. Anong uri ng babae ang hindi mo mahahanap? Itinaas ni Lance ang kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon austere. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Biglang naging malamig ang boses niya. Ang payat na tao ay inalis ang kanyang tingin at nanginginig sa kanyang puso. Ano? Isa, babasagin ko ang iyong binti para sa tunay at bibigyan ka ng $100,000. 2. Humihingi ka ng paumanhin sa kanya. Sa mga pagpipilian kay Lance, walang labis na kabayaran o anumang hangarin na husayin ang sitwasyon na may pera. Ang payat na lalaki ay tumingin sa kanya ng kainahinala. Sa palagay mo posible? Tumanggo si Lance. Posible. Mahahanap ko ang iyong bahay sa pamamagitan ng anumang channel. Ang iyong mga magulang, ang iyong mga kasamahan, ang iyong mga kamag-anak, at ang iyong mga kaibigan. Mayroong nakatali upang maging isang tao na nakakaalam ng eksakto kung paano nasira ang iyong binti. Pagkatapos nito, ipapakulong kita. Alam mo ba kung ilang taon na kailangan mong gastusin sa kulungan para sa pandaraya? 3 taon nang hindi bababa at 7 taon sa karamihan. Walang init sa boses niya. Sinabi lamang niya ang mga kahihinatnan ng bagay na ito ng mahinahon. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Nagpunta siya mula sa kalmado hanggang sa takot. Tumingin si Lance sa kanya mula sa mataas sa itaas, ang kanyang mga mata ay buong lamig. Tulad ng alam mo, napakadali para sa mga taong tulad namin na bumili ng mga kondisyon at makipag-usap sa sitwasyon. Ito ay $100,000 lamang. Makakaya ko ito kahit na ang iyong mga binti ay nasira. Ang payat na tao ay umuungal, ang kanyang mga mata ay nagiging takot at umiwas. Ang tao sa harap ng kanyang eyes ay nagpalabas ng isang chilliness na tila nagmula sa mga buto, na tinatapos ang kanyang nagawa. First niya ang kanyang mga labi, kaya natakot na halos hindi siya makatayo. Ay! First ni Lance ang kanyang mga labi at tiningnan ang oras. Kaya, gusto mo ba ng pera o ang iyong mga binti? Ang aking mga binti, ang aking mga binti. Ang tao ay gumawa ng kanyang desisyon na sabik, natatakot na mababago ni Lance ang kanyang isip kung matatagal pa. Paano mas mahalaga ang pera kaysa sa kanyang buhay? Alam pa rin niya kung paano magkakaiba sa pagitan nila. Siya ay isang nakagawian na kriminal na nag-extort ng pera. Hindi sinasadyang sinira niya ang kanyang buto at nais na may magbayad para sa kanyang mga medikal na panukalang batas. Ito ay isang marangyang kotse, at isang magandang dalaga ang nagmamaneho nito, kaya't nag-crash siya dito nang walang pag-aatubili. Sino ang nakakaalam na siya ay magiging someone na hindi maaaring masaktan? May natutunan siyang ibang panuntunan. Ang mas mayamang isang tao ay mas kaunti ang maaari nilang may blackmail. Tumingin si Sean sa direksyon ng pasukan. Pumunta ka. Mag-usap ng mabuti at huwag mo siyang takutin. Kung maglakas loob kang magsalita ng walang pasubali, hindi ka pa magkakaroon ng pagpipilian. Siyempre. Ang payat na tao ay nanginginig at tense. Nang makita siya ni Yvette na lumabas, siya ay sobrang galit na gusto niyang masira siya. Gayunpaman, biglang tumakbo ang payat na lalaki at yumuko. Pasensya na. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko sinasadya na pindutin ang iyong kotse. Ito ang lahat ng aking kasalanan. Mali ako. Hindi ako dapat na extorted you. Humihingi ako ng paumanhin. Nalito si Yvette sa eksenang ito. Kabanata 1499. Mag-ingat, Ginoo. Si Yvette ay mukhang blanko kay Lance, na lumabas sa likuran niya. Mahinahon na lumakad si Lance. Umalis ka na. Siyempre. Salamat, Ginoo. Alagaan mo. Ang payat na tao ay tumakas ng walang sinasabi kahit ano, nagmamadali ng hindi nagmamalasakit sa kanyang nasirang paa. Tumingin si Yvette kay Lance. Mag-ingat ka, Ginoo. Ngumiti si Lance. Ito ay naayos. Sinukat ni Yvette siya up na kainahinala. Hindi mo siya binayaran, hindi ba? Umiling-iling si Lance. Nope. Kung gayon paano siya? Matiyag ang ipinaliwanag ko ang batas sa kanya, at inamin niya ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang saloobin ay medyo mabuti. Nakalimutan pa niya ang tungkol sa mga gastos sa medikal. Nag-click si Yvette sa kanyang dila.
Sino ang nagmamalasakit sa maliit na bayad sa medikal na iyon? Kung hindi niya ako pinaalis, bibigyan ko siya ng 200,000 pa rin. Ngunit dahil sineseryoso niya ako, hindi ko nais na bigyan siya ng solong sentimo. Nakita ni Lance na galit siya. Nagpunta siya upang pisilin ang kanyang mga balikat at ngumiti. Iyon ay tama, huwag sayangin ang iyong pera sa isang taong ganyan. Ilang beses pang sumumpa si Yvette bago ang kanyang galit ay huminto at ang kanyang pansin ay nalilihis. Hinayla ni Lance ang kanyang malite gamit ang isang kamay at hinawakan ang kanyang balikat sa isa pa, mukhang natural. Siya ay kumilos ng pamilyar, ngunit si Yvette ay naramdaman pa rin ng isang maliit na hindi komportable. Marahil ito ay ang hindi pamilyar na pakiramdam na nagmula sa hindi nakikita ang bawat isa sa loob ng ilang araw. Nag-cough siya at sadyang nakahanap ng isang bagay na pag-uusapan. Bakit ka bumalik ng maaga? First ni Lance ang kanyang mga labi, ang kanyang tingin ay kumikislap. Ang mga bagay ay naging mas mahusay kaysa sa inaasahan, kaya bumalik ako. Siyempre, hindi niya sasabihin na ito ay dahil gusto niyang makita siya ng labis na pinisil niya ang schedule ng lahat upang mabawasan ang 3 araw na paglalakbay na naging 2. Ito ay lamang upang siya ay bumalik ng maaga upang makita siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Lance ay may pakiramdam na nais na umuwi ng mabilis. Ang babaeng ito ay tulad ng isang gamot. Tumanggo si Yvette at hindi patuloy na nagsasalita. Gayunpaman, sa wakas ay natanto ni Lance ang isang bagay sa kawalan ng pakiramdam. Naantala niya ang pagpunta sa paliparan upang kunin siya ng 3 oras dahil lamang na ayaw niyang bigyan ang $200,000. Sa sandaling lumitaw ang pag-iisip na ito, naging komplikado ang kalagayan ni Lance. Hindi ba siya mahalaga sa $100,000? Tumunog ang telepono ni Yvette. Kinuha niya ito ng maayos, at ang galit na tinig ng kanyang ina ay dumaan. Pumunta ka dito ngayon. Si Yvette ay hindi nagsasalita. Maingat na tiningnan niya si Lance at ngumiti. Magkasama ba tayo, hubby? Gitling. Nagpunta ito tulad ng inaasahan. Sa paligid ni Lance, tinignan siya ng ina ni Yvette na may mas kaunting lakas at iniwan ang ilang dignidad para sa kanya. Gayunpaman, nagalit pa rin siya kay Yvette sa opisina. Bakit hindi mo lang ibibigay ang kumpanya sa iba? Maaari mo rin ialok sa akin habang ikaw ay nasa ganito. Ibinaba ni Yvette ang kanyang ulo at nagbulong, sino ang maglakas loob na sabihin as iyo? Ang kanyang ina ay naging galit pa. Sobrang nasobrahan si Lance habang nagsalita siya ng ilang mga salita ng payo upang malinis ang mga bagay. Mapagbigay na ginamit ni Yvette ang $9 milyon upang bumili ng lupa sa auction at ibenta ito sa ibang tao sa halagang $6 milyon. Ang 1 kilos na tulad nito ay hindi naiiba sa pagbibigay ng pera. Sa katunayan, hindi katakataka na nagalit si Ginang Quimby. Ngumiti si Lance. Ginang Quimby, nangyari na ang mga bagay, kaya walang punto kahit gaano ka magagalit. Bakit hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon na gumawa ng mga pagkakamali? Kung si Ginang Quimby ay hindi nagmamalasakit kay Lance, gugustuhin niyang sampelan si Yvette sa mukha. Gumawa para sa kanyang mga pagkakamali. Hindi mo ba nakita kung paano ako nang ahas na ibigay sa kanya ang proyekto? Tumahimik si Lance. Mangyaring magkaroon ako ng isang bagong proyekto ng enerhiya sa aking mga kamay. Bakit hindi ko ito ibigay sa kanya? Alagaan ko siya. Tumahimik si Ginang Quimby. Ibig mong sabihin, ito ay isang magandang pagkakataon para sa akin na magtrabaho sa isang proyekto sa kanya, baka siya ay nagkakaproblema kung siya ay masyadong idle. Ang tono ni Lance ay may isang pahiwatig ng lapit at indulgence. Malinaw na makita ito ni Ginang Quimby. Maaari niyang sabihin na may nangyari sa pagitan ni Lance at Yvette na hinuhusgahan ng kanilang saloobin. Kabanata 1500. Nasaan ang iyong katapatan? Gayunpaman, ito ay isang proyekto na nais nilang mapadali mula sa simula. Ang isang proyekto ay isang proyekto. Nagdulot siya sa akin ng labis na problema mula noong siya ay bata pa, at sa tuwing nais kong makita kung gaano siya lumaki, ay drag niya ako sa halip. Paano ang tungkol dito? Hayaan lang na iwanan mo siya sa iyo. Kalimutan ang tungkol sa proyekto. Kapag siya ay medyo may kakayahang, hayaan siyang bumalik upang kunin ang kumpanya. Si Ginang Quimby ay may sariling mga plano. Bagaman ang alok ni Lance para sa bagong proyekto ng enerhiya ay isang minahan ng ginto, kung tinanggap niya talaga ito,
mahirap para kay Yvette na isagawa ang sarili sa hinaharap. Si Yvette ay nagkaroon ng tulad ng isang flamboyant na pag-uugali. Si Ginang Quimby ay magiging puso kung si Yvette ay kailangang magdusa kailanman ng maliit na karaingan. Naunawaan ni Lance ang kahulugan ni Ginang Quimby at hindi ito pinilit. Sinulyapan niya ang nagkasala na si Yvette at tumango. Oo naman, pagkatapos ay hayaan siyang magtrabaho sa akin sa oras na ito. Si Yvette ay subconsciously itinaas ang kanyang ulo, medyo nagulat. Hindi niya inaasahan na talagang magtatapos sa pagtatrabaho para kay Lance. Siya ay talagang matapang. Matapos umalis sa tanggapan ni Mrs. Quimby, nagbuntong hininga si Yvette, na parang nakipaglaban lang siya sa isang labanan. Ito ay isang pagkawala pa rin. Ngumiti si Lance. Natakot ka ba? Ikaw hindi ba? Nag-atubili si Lance ng ilang segundo bago magsalita ng totoo. Medyo natatakot talaga ako ngayon. Gayunpaman, hindi niya ito ipinakita. Itinapon ni Yvette ang bag sa kanyang kamay at tumingin sa kanya. Gutom na ako. Bilhin mo ako ng tanghalian, Ginoong Sheldon. Isang simile na nakasurf sa mga mata ni Lance. Oo naman. Pinili niya ang isang napaka-romantikong kanlurang restaurant. Pinanood ni Yvette ang waiter na naglinis ng mga puting truffle sa kanyang pasta at medyo masama. Biglang nagtanong si Lance. Kanino mo ipinagbenta ang proyektong iyon sa halagang $6 milyon? Si Yvette ay mahina na nagyelo. Agad niyang naisip ang magulo na relasyon sa pagitan niya, si Sean, at dating asawa ni Sean. Hindi alam ni Yvette kung paano ipaliwanag ito sa kanyang bagong asawa, na nakaupo sa harap niya. Mukha siyang napunit. Tumingin si Lance sa kanya at naghintay ng matyaga para sa kanyang sagot. Imposibleng itago ito sa kanya, dahil malalaman niya mula sa ibang paraan. Sa kasong iyon, maaari rin niyang sabihin sa kanya ang kanyang sarili. First niya ang labi niya. Ang dating asawa ng kasintahan ko. Ang waiter, na nakikinig sa gilid, ay nagyelo. Ang puting truffle ay nahulog at gamulong sa sahig. Si Lance ay tumingin sa hindi kasiya siya. Ang kanyang malamig na titig ay lumusot, at ang waiter ay mabilis na yumuko upang humingi ng tawad. Iwanan mo na kami. Ang boses ni Lance ay sobrang lamig. Oo, Ginoo. Humihingi ako ng paumanhin. Tumingin lamang si Yvette kay Lance nang wala nang iba sa paligid. Galit ka ba? Sa paghuhusga sa kung paano siya nawalan ng pag-uugali sa waiter kanina, syempre, galit siya. Bakit siya nagalit? Dahil ba sa waiter o dahil ba ito sa kanya? Itinaas ni Lance ang kanyang ulo ng mahina. Sa sandaling ang dalawa sa kanila ay tumingin sa bawat isa, ang mainit na kulay sa kanyang mga mata ay lumitaw. Hindi ako galit. Ngunit hindi ito tulad ng isang bagay na gagawin mo. Ang mga labi ni Yvette ay umiikot. Itinaas niya ang kanyang mga browser at nagkibit-balikat. Narinig mo rin ako tungkol sa akin, di ba? Sa palagay mo ay pinabayaan ko siya. Umiling-iling si Lance ng bahagya. Hindi ka ganoong klaseng tao. Ang katawan ni Yvette ay tumigas sa isang segundo. Gayunpaman, ito ay isang segundo lamang, at nakuha niya ang kanyang pagiging malinis. Curled ang labi niya. Para sa ilang kadahilanan, ang mga matagal na nakatagong mga hinaing sa kanyang puso ay napatay dahil sa kanyang mga salita. Tingnan, kahit na ang isang tao na hindi pamilyar sa kanya ay alam na hindi siya ganoong klaseng tao. Sa kasong iyon, anong mga kwalifikasyon ang kailangang tawagan ng mga bystander na ito na isang may bahay? Kapag naisip niya ito ngayon, nakakatawa na siya ay dating nahulog sa sarili at sakit dahil sa mga paratang na ito. Ibinaba ni Yvette ang kanyang ulo para sa isang segundo at nagbuntong hininga ng walang pasubali. Hindi ito dahil sa pagkakasala. Ito ay dahil sa awa ko sa kanya. Naawa siya sa dating asawa ni Sean sa pagkilala sa maling tao. Naawa rin siya sa sarili sa mga araw na siya ay squandered.